Master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sanang i-skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3161-3180. Kabanata 3161. Let me tapusin. Sa kabila ng mga sinabi ni Agent Isa, hindi tumigil si Levi sa pagmasaker. Simpleng sagot niya, hayaan mo muna akong tapusin ang lahat ng mga taong ito, pagkatapos ay mag-usap tayo. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagpatay. Di nagtagal, isa pang daan-daang mga deity ang bumagsak. Walang sino man sa kanila ang may kakayahang lumaban. Ang tanging kinalabasan para sa kanila ay kamatayan. Matapos huminga muli, pinaslang ni Levi ang lahat ng mga Diyos na naruroon. Maliban sa Ahente Isa at sa 5 gumagawa ng desisyon, bumagsak ang lahat ng 1,600 deity. Kahit isa sa kanila ay hindi nakaligtas. Sinadya ni Levi na patayin ang lahat ng mga Diyos bago lumingon kay Ahente Isa at sa iba pa, at tinanong niya, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Natahimik ang lahat. Nais naming sabihin sa iyo na itigil ang pagpatay. Ano ang dapat pag-usapan ngayong napatay mo na silang lahat? Ano ito? Ano itong husay sa pakikipaglaban mo? Wala kahit isa sa 1,600 mga Diyos ang kayang lumaban. Tao rin ba siya? Sa wakas, napagtanto nila kung bakit gusto ni Levi na maghiganti kay Idre, at kung bakit siya laban kay Zyperia. Iyon lang dahil kaya niya. Not to say if he could successfully take his revenge, pero hindi ba't ang combat prowess na ipinakita niya ngayon lang ang eksaktong kakayahan ng isang super deity Zyperia na hinahanap. Sa sandaling iyon, tila naiintindihan ng lahat kung saan niya nakuha ang kanyang mga mapagkukunan. Bago iyon, sinabi na sa kanila ni Idre at Zyperia hanggat ang isang tao ay umabot sa isang tiyak na lakas at kakayahan, ang paggamit ng mga mapagkukunan ay hindi magiging isang malaking problema. Alam ng lahat na ang mga mapagkukunan ay nakatago sa mga pinaghihigpitang lugar. Kung ang isang tao ay sapat na malakas, maaari lamang silang pumasok at kumuha hanggat gusto nila. Kaya naman, hindi na kailangang isipin ng Zyperia ang pag-agaw ng mga mapagkukunan ni Levi, dahil ang kanilang sariling mga mapagkukunan ay higit pa sa sapat. Para sa kanila, maaari nilang kunin hanggat gusto nila. Hindi na nila kailangan pang umasa kay Levi. Imposible lang iyon. Sa wakas, nalaman nila ang sikreto ni Levi para makuha ang kanyang mga mapagkukunan. Ganun lang siya kalakas. Madali siyang makalakad sa mga pinaghihigpitang lugar at mang-aagaw ayon sa gusto niya nang walang mga halimaw na humahadlang sa kanya. Para sa Agent Isa at sa iba pa, ang mga pinaghihigpitang lugar na iyon ay mga hadlang na nagbabanta sa buhay. Para kay Levi, gayunpaman, magagawa niya ang anumang gusto niyang gawin. Sa paghusga sa kanyang mga kakayahan, ligtas na ipagpalagay na ang lahat ng mga hayop ay tatakbo at magtatago sa sandaling makita nila si Levi. Kahit gaano sila kabangges, wala ni isa sa kanila ang gustong mamatay. Nang makita ang tunay na kakayahan ni Levi, agad na naunawaan ng lahat ang lahat. Ang lahat ng mga katanungan sa kanilang isipan na hanggang ngayon ay palaisipan ay tila malinaw sa araw ng biglaan. Alam na alam nila kung paano ninakaw ng isang tao ang mahiwagang gamot mula sa Miracle Doctor of Erodia, at ang dahilan kung bakit nawala ang 200 Diyos na iyon. Ang lahat ay tila malinaw sa kanila sa sandaling iyon. Noon, akala nila nagbibiro si Levi nang sabihin niyang maghihiganti siya kapag gumaling si Forlivia. Akala nilang lahat ay nagbubuga lang ng kalokohan si Levi dahil sa katigasan ng ulo niya. Hindi nila akalain na sa huli ay babalik siya para sa paghihiganti dahil inakala nilang walang paraan para gumaling si Forlivia. Sa kanilang pagkadismaya, sinadya ni Levi ang bawat salitang sinabi niya. Dahil gumaling si Forlivia, bumalik siya para maghiganti. Sa katunayan, siya ay kaya na. Samantala, si Dr. Erebus at ang iba ay hindi na nag-abala pang itago ang kanilang mga aura. Nakakapagod para sa kanila na mag-artista ng napakatagal. Sa pagkakataong iyon, lahat sila, pati si Troy, ay sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga aura. Sunod-sunod na alon ng matinding hangin ang sabay-sabay na dumaan sa lupa.
Si Agent Isa at ang iba pa ay natangay na parang wala silang halaga. Ang bawat isa sa kanila ay napakalakas sa kanilang sarili. Sa katunayan, hindi pagmamalabos na sabihin na kahit na hindi pa simulan ni Levi ang anumang welga, ang iba ay walang kahirap-hirap na mapuksa ang libu-libong mga Diyos-Diyosan ng mag-isa. Lalo na si Fiery Demon. Sa sandaling ipinakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang nakakatakot na aura ay bumalot sa buong lugar. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng lahat ng maramdaman nila iyon. Sa katunayan, dumadaloy ang dugo sa kanilang mga utak, puso, at lahat ng mahahalagang organo. Isa pang super deity. Takot na takot sila. Bago iyon, pinagbantaan pa nila si Levi sa pagsasabing papatayin nila ang lahat ng nasa paligid niya. Wala sa kanila ang may ideya kung gaano sila kadaling madurage. Hindi lamang malakas si Levi, ngunit ang kanyang mga tagasunod ay hindi rin ang mga taong kayang-kaya nilang guluhin. Sa sandaling iyon, si Agent Isa at ang kanyang mga tauhan ay lubos na nataranta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3162. Nagpapatayan. Si Ahente Isa, ang kanyang mga tauhan, at ang iba pa ay nagsimula ng labis na mag-alala. Kaya naman, nagsimula silang magkaroon ng mga ideya para mapalaya ang kanilang sarili. Mabilis na nagpapadala ng signal para sa tulong. Kunin si Idre at Zyperia dito. Nagpalitan ng tingin si Agent Isa at apat sa kanyang mga tauhan at nakipag-usap sa kanilang mga mata. Kasabay nito, nagpasya si Agent Isa na pakalmayan si Levi. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Mr. Garrison. Naiwan kaming walang choice. Kung hindi tayo sumunod, tatapusin na nina Idre at Zyperia ang buhay natin. Sinimulan ni Agent Isa na bigyan si Levi ng lahat ng uri ng mga dahilan. Para naman sa iba, sinubukan nilang magpadala ng signal para sa tulong. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi sila binigyan ni Levi ng pagkakataon na gawin ito. Tumingin siya sa kanila at sumigaw, bibigyan ko ang lahat ng pagkakataong mabuhay. Sa mga gustong maghiganti kay Idre, patayin silang 5 ng sabay. Ililigtas ko ang mga lalabas na buhay. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay. Maaari mong subukang tumakas kung gusto mo, ngunit maniwala ka sa akin, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Natigilan ang lahat ng marinig ang sinabi ni Levi. Walang sino man sa kanila ang umasa na gagamitin ni Levi ang paraan ni Idre na pilitin silang magkabalikan. Nang sinubukan ni Agent Isa na pakalmayan ang lahat, nagsimula na ang mga lalaki na magkabalikan. Gusto naming maghiganti kay Idre. Labanan, lahat. Lumaban ka. Maghihiganti tayo kay Idre. Di nagtagal, mas marami ang sumunod. Biglang nagsimulang umatake ang lahat kay Agent Isa at sa kanyang mga tauhan. Napatingin tuloy si Levi kay Agent Isa at sa mga tauhan niya. Of course, you guys are given the same opportunity. Kung manalo kayo, hahayaan ko kayong mabuhay. Sa isang paraan o iba pa, kailangan pa ring ipagtanggol ni Agent Isa at ng kanyang mga tauhan ang kanilang sarili. Kaya naman, ang mga salita ni Levi ay nagbigay sa kanila ng motibasyon na lumaban pa. Ang magkabilang panig ay nagsimulang lumahok sa labanan. Bagamat marami sa kanila ang gustong patayin si Agent Isa at ang kanyang mga tauhan, si Agent Isang ay may napakaraming subordinate sa kanyang panig, gayunpaman. Si Levi at ang iba ay mag-e-enjoy lang sa palabas at panoorin silang lumaban. Naganap ang matinding labanan. Sa katunayan, mas marami ang kampo ni Agent Isa. Gayunpaman, ang Ahente Isa at apat sa kanyang mga tauhan ay pawang mga Diyos. Bukod dito, ang kanyang mga nasasakupan ay may mas mataas na husay sa pakikipaglaban kumpara sa kanilang mga katapat. Ang magkabilang panig ay lumaban ng husto dahil ang kanilang buhay ay nakasalalay dito. Di nagtagal, ang bukid ay napuno ng mga bangkay at dugo, at ang hiyaw ng mga lalaking iyon ay yumanig sa langit at lupa. Ang labanan ay tumagal ng mahabang panahon. Habang patapos na ang labanan, paunti-unti na rin ang natitira na nakatayo. Karamihan sa mga lalaki ay namatay na sa matinding labanan. Sa huli, nanalo ang panig ni Agent Isa. Sa wakas, walang awa nilang pinatay ang mahigit 100,000 sa kanilang mga kaaway. Para sa pagnanais at kagustuhang mabuhay, handa silang patayin ang sarili nilang mga kasama ng walang awa. Gayunpaman, hindi sila nabalisa dahil,
Kung tutuusin, napagdaanan na nila ang isang bagay na katulad noong kinatay nila ang 7,000 ng mga tauhan ni Agent 8. Ang mga pinagdaanan lang nila ay hindi man lang sila naabala. Gayunpaman, medyo tumama ang kanilang panig. Sa likod ng 5 sa kanila ay nakatayo at wala pang 100 tao sa pagtatapos ng malagim na labanan. Dahil sila ay nalampasan, ang kanilang mga katapat ay nakagawa ng isang suntok. Lahat ay nasugatan at napuno ng dugo, ngunit at least nakaligtas sila. Sa sandaling iyon, ang saya ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Nakalabas kami ng buhay. Lumapit ng mahina si Agent 1 at mga tauhan niya kay Levi at ngumiti. Nagawa natin, Mr. Garrison. Napatay namin silang lahat. Naisip na namin, at balak naming sundin ang pakay mo sa paghiganti kay Idre. Talaga, Ginoong Garrison. Sabi mo hahayaan mo kaming mabuhay kung mapapatay namin sila. Nagawa na natin. Masigasig na tumingin kay Levi ang mga lalaki. Dahil buhay pa tayo, makikinig tayo sa mabuting panig ni Levi at magpapasya kung ano ang gagawin sa hinaharap. Lahat sila ay natatakot sa kamatayan, kaya ang gusto lang nila ay manatiling buhay hanggat maaari. Sa gulat nila, ngumiti si Levi at sinabing, hayaang mabuhay kayo. Nasabi ko ba yon? Talaga. Ang kanyang mga salita ay tumama sa lahat na parang 1 toneladang ladrilyo. Walang makapaniwala sa kanilang narinig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3163. So what if I lied? Si Agent 1 at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang pawisan ng husto nang marinig ang mga salitang iyon. Sa isang iglap, nanginginig na sila sa takot. Ang bawat tao ay may masamang pakiramdam sa sitwasyong kinalalagyan nila. Nanginig ang kanilang mga katawan nang hindi sinasadya habang ang panginginig ay naglalakbay sa kanilang mga gulugod. Kanina lang hindi namin pinag-isipan ang mga bagay-bagay dahil sa matinding sitwasyon at inaway sila. Sa pag-iisip, isang nakakatakot na realisasyon ang bumungad sa kanila. Gayunpaman, hindi tulad ng maaari naming tumanggi sa kanyang mga tuntunin. Hindi naman siguro kami makakalaban ni Levi. Hindi kami tugma sa kanya. Sa katunayan, kung tumanggi silang labanan ang kanilang mga kasama sa unang lugar, si Levi mismo ang pumatay sa kanila. Sa sandaling iyon, lumingon pa si Levi at tinanong si Dr. Erebus at ang iba pa, ako ba? Sinabi ko bang ililigtas ko ang buhay nila? Parang hindi naman. Wala akong narinig na ganyan. Sagot ni Dr. Erebus. Master Garrison, sobrang lakas ng hangin kanina. Wala akong narinig na sinabi mo. Sagot ni Troy. Eksakto. Dahil sa sobrang ingay kanina, wala akong narinig. Paano mo nagawang marinig iyon? Tanong ni Bruno kay Agent 1 at sa mga tauhan niya. Anong nangyayari? Natarante si Agent 1 at ang kanyang mga tauhan. Ano? Magkakaroon tayo ng problema. Bumabalik si Levi sa kanyang mga sinabi. Papatayin niya ba tayong lahat ngayon? Hindi tama yan. Agad na sumagot si Agent 1, hindi tama, Mr. Garrison. Tahasang ipinangako mo sa amin na ililigtas mo ang mananalo. Paano mo babalikan ang iyong mga salita? Idinagdag ng iba pa niyang mga tauhan, talaga, Mr. Garrison. Dahil nagkamali kami sa iyo, tiyak na magiging frontliners mo kami kapag pinangunahan mo kaming maghayganti kay Idre. Ang iba ay nagdagdag ng mga katulad na komento. Para sa kapakanan ng pananatiling buhay, lahat sila ay handang gumawa ng mga pangako at panata. Bilang tugon, napakamot ng ilong si Levi at sinabing, teka. I think I promise you guys that. Sabi ko ililibre ko ang mga nanalo sa laban. Humagalpak ng tawa si Agent 1 at ang kanyang mga tauhan matapos marinig ang sinabi ni Levi. Naalala ni Levi, ang galing. May pag-asa tayo. Tuwang-tuwa silang lahat na malapit na silang magdiwang. Napakaganda ng naalala mo, Mr. Garrison. Pwede na ba tayong umalis? Maingat na tanong ni Agent 1. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Levi, I'm so sorry, though. Aaminin ko na sabi ko na. Gayunpaman, nagsisinungaling lang ako. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Agent 1 at ng kanyang mga tauhan sa hindi makapaniwala. Nagsinungaling ba siya sa amin? Dahil ilang beses na kayong nagsinungaling sa akin noon, hindi ko naakalain na magsinungaling ako sa inyo ng isang beses, di ba? Tumawa si Levi.
Hahaha, si Dr. Erebus at ang iba ay humagalpak din ng tawa. Sa katunayan, nakakatikim sila ng sarili nilang gamot. Dahil napagpasyahan ko ng patayin kayong lahat, paano ko kayo pakakawalan? Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Levi. Bam! Naramdaman ni Agent Isa at ng iba pa na parang tinamaan lang sila ng kidlat. Lahat tayo niloko ni Levi. Sa sandaling iyon, nagsimula silang magpanik. Tinuro naman ng mga subordinate ni Agent Isa si Agent Isa at 4 na tauhan niya. Napilitan kami dito, Mr. Garrison. 5 sa kanila ang nag-orkestra ng lahat. Nasa kanila lahat ito. Sinusunod lang namin ang utos nila. Upang patunayan ang aming punto, Mr. Garrison, maaari na namin silang patayin ngayon din. Oo, kaya natin silang patayin ng magkasama. Kami ang taos-pusong gustong maghiganti kay Idre. Hindi makapaniwala si Agent Isa at 4 sa kanyang mga tauhan sa nangyayari sa kanilang mga mata. Sa huli, lahat ng nasasakupan nila ay bamaling sa kanila. Sa katunayan, ang tunay na kalikasan ng bawat isa ay naging malinaw bilang araw sa ilalim ng banta ng kamatayan. Patayin. Nasasaktan na si Levi sa mga ginawa nila. Hinawakan niya ang sanga ng puno at tumakbo papunta sa kanila. Swoosh! 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 Ang sanga ng puno ay tumatagos sa lahat ng katawan ng mga nasasakupan. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. Mabilis. Padalhan sina Idre at Zyperia ng senyales para sa tulong. Nang makitang pinapatay ni Levi ang kanyang mga nasasakupan, si Ahente Isa at 4 sa kanyang mga tauhan ay tumakbo para sa kanilang buhay sa magkahiwalay na direksyon. Iyon na ang huling pagkakataon nila para makaahon ng buhay sa malagkit na sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3164. Bend ang tuhod. Napangiti si Levi nang makita iyon. Bahagya niyang pinagpag ang sanga ng puno sa kanang kamay. Agad na naputol ang sanga ng puno sa 5 piraso at lumutang sa hangin. Patayin. Sa isang pitik ng kanyang daliri, bumaril ang mga piraso ng sanga ng puno sa 5 magkakaibang direksyon. Ang 5 sa kanila ay pinakawalan ang kanilang mga huling onsa ng lakas at agad na nakarating sa gilid ng isla. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita nila ang sinag ng pag-asa na makalabas ng buhay. Swoosh! Swoosh! Nang akala nila ay ligtas na sila, bumaril sa kanilang katawan ang mga piraso ng sanga ng puno. Boom! Boom! Sa sandaling sila ay pagbabarilin, ang kanilang mga katawan ay agad na sumabog sa isang ambon ng dugo. Sa sandaling iyon, nakita ang mga ambon ng dugo sa 5 direksyon sa gilid ng isla. Sa pamamagitan nito, ang Hydran ay napawi. Lahat ng sangkot ay pinatay ni Levi. Wala kahit isa sa kanila ang nakaligtas. Talagang ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sino man sa kanila. Si Dr. Erebus at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Hindi lamang sila nakaganti, ngunit ito rin ay isang panoorin. Parang lahat sila ay may top-notch acting skills. Magpadala ng isa pang babala. Bukas na ang katapusan ni Idre. Walang pakialam na sabi ni Levi. Pagkatapos noon, nagpadala si Dr. Erebus kay Zyperia ng isa pang babala sa pangalan ni Levi, ihatid si Idre sa pagtatapos ng araw. Kung hindi, personal na magmarcha si Levi sa Zyperia at maghihiganti kay Idre. Sasagutin ng Zyperia ang kahihinatnan kapag nangyari iyon. Nagulat ang buong mundo sa isa pang babala na ipinadala ni Levi. Gayunpaman, pinagtawanan ng lahat sa Zyperia ang babala. Maaaring iba ang mga bagay kung makakatanggap sila ng gayong babala sa nakaraan. Ngayon, gayunpaman, tinatrato nila ito bilang isang biro. Iyon ay dahil ang bilang ng kanilang mga Diyos-Diyosan ay umabot na sa pinakamataas. Tsaka katatapos lang ng super deity project nila. Ngayon ay nagpapadala ka sa amin ng babala. Sinong niloloko ni Levi? Mali yata ang ulo niya. Higit pa rito, ang Autec Fox Industries ng Elterton Union, na pinamumunuan ni Zyperia ay nakagawa na ng mga kagamitang espesyal na ginawa para sa mga deities pagkatapos ng mahabang panahon ng pananaliksik. Ang mga uri ng kagamitan na kanilang naisip ay katulad ng ginawa ni Kirea para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga mapagkukunan, hindi lamang nagawa ng Zyperia na makagawa ng mga mas malakas, ngunit gumawa din sila sa mas malaking dami. Ang bawat hanay ng kagamitang iyon ay may kakayahang magdoble ng kahusayan sa pakikipaglaban ng isang Diyos.
Hindi lang iyon, ngunit gagawa din sila ng kagamitan para sa super deity. Ang kanilang tagumpay ay maaaring magpalabas ng malamig na pawis ng sinuman. Dahil ang isang super deity ay napakalakas na, nagawa nilang doblehin ang lakas gamit ang mga kagamitang ginawa. Iyon ay isang hindi kapani-paniwalang gawa, talaga. May sabi-sabing makakagawa sila ng daan-daang libong set ng kagamitan ng sabay-sabay. Kung iyon ang kaso, tiyak na may hahanda nila ang lahat ng mga deity sa Zypuria. Sa orihinal, mayroon na silang mahigit 100,000 mga Diyos-Diyosan. Higit pa rito, ang kanilang pangkalahatang kakayahan ay hindi bababa sa Nadobal. Ito ay isang bagay na hindi maisip. Hindi na kailangang sabihin, ang tagumpay ng Aotek Fox Industries sa kanilang kagamitan ay dumating sa tamang oras dahil nagmamarcha si Levi sa Zypuria kinabukasan. Sa puntong iyon, ang lakas na taglay ni Zypuria ay hindi maintindihan. Sa handa na ang mga kagamitan, lubos silang kumpiyansa sa kanilang kakayahang lipulin ang kanilang mga kaaway, at gagawa na sila ng kanilang estratehikong plano. Walang sino man sa mundo ang maglalakas loob na tumawid sa atin ngayon. Lahat ay luluhod sa harap namin. Walang maglalakas loob na maghayganti kay Idre ngayon. Kaya naman, hindi sila nagbigay ng dalawang sigaw tungkol sa babalang ipinadala sa kanila ni Levi. Sa tingin ko, kailangan muna nating kunin ang buhay ni Levi. Sa ganoong paraan, maipapakita natin sa mundo ang ating tunay na kakayahan. Hindi ba siya pupunta sa Zypuria bukas? Maghintay tayo at tingnan. Haha, nag-o-overthink kayo. I bet isa lang itong walang laman na usapan. Sa tingin ba ninyo ay maglalakas loob siyang sumama? Hindi ba't ilang buwan na tayong nakakatanggap ng mga babala mula sa kanya? Nang marinig iyon, nagtawanan ang lahat. Gayunpaman, marahil ay tumugon na lamang tayo sa kanyang babala. Ipapa-corner natin siya. Hindi nagtagal, sumagot si Zypuria sa babala, paprotektahan namin si Idre sa lahat ng bagay. Walang maglalayo kay Idre. Pumunta sa Zypuria kung may gustong hamanin kami. Levi, halika kung maglakas loob ka. Sa sandaling may padala ang tugon, alam ng lahat na iiwan ni Zypuria si Levi nang walang pagpipilian kundi ang magmarcha papunta sa Zypuria. Kung nabigo siya, siya ay magiging biro ng bayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3165. Ang lakas ng isang langgam. Gusto lang nilang pilitin si Levi sa isang dead end at tapusin ang kanyang mga kalokohan. Kaya naman, binigyan nila siya ng dalawang pagpipilian. Ang isa ay upang labanan ang Zypuria, at ang isa naman ay upang maging isang biro. Sa ngayon, ang lakas ni Zypuria ay umabot na sa rurok nito, at kaya nilang talunin ang sinuman. Sa madaling salita, magagawa nila kung ano ang gusto nila. Maaari nilang patayin ang sino mang gusto nila. Sa isip nila, walang sino man sa mundo ang may kakayahang pigilan sila. Maging si Levi, tiwala silang mapapatay nila siya. Gayunpaman, hindi iyon ang gusto nila. Sinadya nilang pagandahin ng kaunti ang mga bagay-bagay. Sa kanilang pananaw, nadama nila na ang kanilang mga kaaway ay kasing hina ng langgam. Kung papatayin nila ang isang hukbo ng mga langgam sa pamamagitan lamang ng pagtapak sa kanila, hindi ito magiging masaya. Iyon ang iniisip nila tungkol kay Levi. Natitiyak nilang mapapatay nila siya sa kaunting pagsisikap, at naiinip sila sa ideyang iyon. Sa halip, mas pinaglaruan nila ang kanilang mga kaaway. Iyon talaga ang nasa isip nila para kay Levi. Nang matanggap ni Levi ang kanilang sagot, ngumiti siya. Bakit hindi na lang makinig ang mga tao sa tamang payo? Si Dr. Erebus at ang iba pa ay labis na natuwa rin. Sa sobrang dami na wala ni isa sa kanila ang makatulog ng gabing iyon. Iyon ay dahil iyon ang sandali na kanilang inaasam-asam. Sa wakas, ang sandali na kanilang hinihintay ay mabilis na lumalapit. Lahat sila ay naghihintay sa susunod na araw. Noon, sa wakas ay magkakaroon na sila ng ideya kung gaano kalakas ang Zypuria. Makikita nila kung gaano karaming mga deity at super deity ang mayroon sila. At saka, malalaman nila kung gaano kalakas ang kanilang mga super deity. At saka, makikita nila ang kapangyarihan ni Levi. Masasaksihan nila ang laban ng siglo. Hindi na nila napigilan ang kanilang pananabik, at hindi na sila makapaghintay na maganap ang mga pangyayari. How they wish the next day will come in a blink of an eye.
Ligtas na ipagpalagay na ang salungatan sa pagitan ni Levi at Zypria ay umabot na sa kasukdulan nito. Lahat ng tao sa mundo ay naghihintay na makita si Levi na nagpapakatanga. Samantala, nakipag-ugnayan na rin si Ospi kay Levi. Nagtatanong sila kung talagang pupunta siya sa Zypria. Matagal nang gustong masaksihan ni Ospi ang isang magandang palabas. Bilang tugon, sinabi ni Levi sa kanila na eksaktong ginagawa niya iyon, at gusto niyang naroon si Ospi upang masaksihan din ang mga pangyayari. Kasabay nito, naghihintay si Terendia, Hoan, Ray Sonia, Kirea, at marami pang iba. Alam nila kung gaano kalakas si Levi. At saka, alam nilang hindi magiging tanga si Levi para tuyain si Zypria kung hindi siya handa sa laban. Sa paghusga sa babala na ibinigay niya sa kanyang mga kaaway, tiyak na may tiwala siya sa kanyang sarili. Kung hindi, bakit siya magdadalawang isip na bigyan ng deadline si Zypria? Bukas ay magiging isang panoorin. Maging si Blackhawk ay nasa sabik tungkol dito. That time, para siyang double-sided agent dahil may interes siya sa magkabilang panig. Bukas ang pinakamagandang pagkakataon para malaman ko kung gaano kahusay si Levi. Sa oras na iyon, malalaman ko kung worth it siya, at malalaman ko kung kaya niyang hamanin ang mga taga-suporta ni Zarain. Ang lahat ay mabubunyag bukas. Para naman sa mga nakakaalam sa kakayahan ni Levi, lahat sila ay umaasa sa kanyang pakikipaglaban kay Zypria. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay naghihintay lamang na makita si Levi na madulas dahil hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Hindi alintana kung aling panig ang kabilang, ang pag-asa ay sa pamamagitan ng bubong. Ang lahat ay naghihintay sa susunod na araw na balisa. Hindi nagtagal, lumipas ang kalahating araw. Ang oras na ibinigay ni Levi kay Zypria para isuko si Idre ay nag-expire na. Pagkatapos ay nagbigay si Dr. Erebus ng isa pang paunawa, ang oras na ibinigay ni Levi kay Zypria ay nag-expire na. Walang babalikan si Zypria. Sa madaling salita, huli na para baguhin ni Zypria ang paninindigan nito. Kahit na magbago ang isip nila at isuko si Idre, kailangan pa rin nilang pasanin ang parehong mga kahihinatnan. Gaya ng sinabi ni Levi, aanihin nila ang kanilang itinanam. Dahil nag-expire na ang oras, wala nang paraan si Zypria noon. Gayunpaman, si Zypria ay hindi naabala. Sa halip, pinagtatawanan pa rin nila si Levi. Ang yabang pa rin nila tulad ng dati. Mga kahihinatnan. Anong kahihinatnan? Ano kayang posibleng gawin ni Levi sa amin? Ano sa tingin niya ay kaya niyang banta tayo? Wala siya kumpara sa atin. Gusto naming makita kung ano ang kaya niyang gawin laban sa amin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3166. Isang mahalagang desisyon para sa Zypria. Sa kasalukuyan, halos walang sino man ang nababahala sa kung anong napakaraming kakayahan na maaaring taglayin ng insekto, dahil sila ang mga Diyos at Panginoon ng mundong ito. Iyon ay hindi lamang isang bagay ng personal na opinyon, ngunit isang pananaw na malawak na tinanggap din sa lahat. Halos hindi nila maisip kung ano ang magagawa ni Levi laban sa kanila, at ganoon ang tiwala sa sarili nila bilang isang nangungunang superpower. Pagsapit ng gabi, natapos na ni Idre ang pagsasaayos ng organisasyon nito. Sa kanilang pag-aalala, napakadaling gumawa ng isang Diyos, at lahat ay isa na sa loob ng grupo mismo. Siyempre, lahat ng miyembro sa loob ng organisasyon ay sumailalim sa isang mahigpit na proseso ng pagpili at lubos na may kakayahan sa lahat ng aspeto. Ang espiritual na buto ng bawat isa sa kanila ay ang pinakamahusay, kaya mas madali silang maging mga Diyos. Susunod, susubukan pa nga nila ang proyektong super deity dahil, pagkatapos ng lahat, ang self-evolution lamang ang tunay na lakas. Tiyak, walang makahihigit sa kasalukuyang Zypria mismo kahit gaano pa kalakas ang isa, ngunit sa pamamagitan ng Zypria, maaari silang maging ganap at makakamit ang anumang nais ng kanilang puso. Nang marinig ang panunokso ni Levi, nagtawanan ang lahat ng miyembro ng Idre sa panunuya. Maghihiganti ba si Levi sa atin? Nabaliw na ba siya? 18,000 ang naghiganti laban sa napakalaking organisasyong iyon, at ano ang nangyari sa huli? Hindi ba ang bawat isa sa kanila ay naging mga allies nila? Paghihiganti. Oo naman. Ngunit mayroon ka ba kung ano ang kinakailangan?
Dahil ang lahat ng miyembro ng Idre ay mga Diyos-Diyosan, sila mismo ay sapat na makapangyarihan kahit na walang suporta ni Zyperia. Lihim na pinasigla ng kanilang sariling mga personal na agenda, gagamitin lamang nila ang pinakamahusay na mga mapagkukunan at diskarte kapag lumilikha ng mga deity. Kaya't, sila ay nakakuha ng isang paa sa iba kapag sila ay naging mga Diyos. Higit sa lahat, nakatanggap lang sila ng eksklusibong kagamitan mula sa Autec Fox. Ang malapit na ugnayan ng Idre at Autec Fox Industries ay nangangahulugan na ang huli ay nakapagbigay sa kanila ng mga kagamitan na na-customize sa mga natatanging katangian ng bawat tao. Iyon ang dahilan kung bakit mas malakas ang pag-setup ng kanilang kagamitan sa deity, o hindi bababasa, sa opinyon ng 6 na pinuno. Sa kabila ng kanilang husay sa pakikipaglaban ay hindi pa rin naabot sa mga benchmark ng isang super deity, ang paggamit ng kagamitan ay nakatulong upang matulungan ang puwang na iyon. Dahil sa ganoong mga pangyayari, ang lakas ng pakikipaglaban ni Idre sa kabuuan ay wala sa mga chart, kaya't kahit nawala si Zyperia at ang Elterton Union sa likod nila, si Levi ay hindi nagkaroon ng pagkakataong maghiganti. Ang Elterton Union mismo ay kasalukuyang nasa tuktok ng kapangyarihan nito. Natabunan lamang ng kaningningan ng Zyperia. Gayunpaman, sila ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Anumang pag-atake sa Zyperia ay makikita rin ang interbensyon ng Elterton Union, at kapag nangyari iyon, ang bilang ng mga Diyos-Diyosan sa kanilang hanay ay hindi makalkula. Sa harap ng napakalaking lakas, hindi nila maisip kung paano kahit sino ay mag-iisip na humingi ng paghihiganti laban sa kanila. Hindi ba mas mabuting manatiling buhay? Sa sandaling ito, si Idre ay tulad ng Zyperia, parehong puno ng napakalaking kapangyarihan na hindi na nila pinapansin ang mga ulat tungkol sa Hydran. Iyon ay dahil hindi na sila natatakot kay Levi, o dapat bang sabihin na siya, sa kanilang pagpapahalaga, ay walang pinagkaiba sa isang surot lamang. Kailangan pa ba nilang maghukay ng malalim para sa impormasyon at maunawaan ang bawat aspeto niya para harapin ang isang surot na tulad niya? Kabalbalan. Nagsimula pa nga silang magbiro sa kanilang mga sarili, tumataya upang makita kung magkakaroon ng lakas ng loob si Levi na ipakita ang kanyang sarili sa Zyperia sa susunod na araw, at may isang taong sadyang nagsimula ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mahiwagang halamang gamot o ilang mga banal na kagamitan o mga katulad nito bilang mga collateral. Hindi lamang ang mga miyembro ng Idre ay nagrally ng maramihan, ngunit ang iba mula sa Zyperia o ang Elterton Union ay nakiisa rin sa aksyon sa sandaling mahuli nila ito. Sa lalong madaling panahon, ang laki ng kuting ay nalampasan ang mapagkukunang pool na hawak ng isang puwersa tulad ng OSP mismo. Ang laki ng Zyperia na nagawa nilang tumaya sa isang antas na ikinagulat ng lahat. Tunay na kahanga-hanga, ito ay, sino kaya ang makakalaban niyan? Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang kaukulang mga pinaghihigpitang lugar, na ang rank 1 na mga pinaghihigpitang lugar ay karaniwang hindi mahawakan. Gayunpaman, nasukli na ng Zyperia ang lahat ng mga pinaghihigpitang lugar sa loob ng kanilang mga hangganan ng isang beses. Ang hindi kapani-paniwalang paghatak ng mga mapagkukunan na naipon nila ngayon ay hindi maisip na nagundyok sa mga miyembro ng konseho ng Zyperia na gumawa ng isang mahalagang desisyon sa isang gabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3167. Isang mahabang gabi. Gagawin nila ang isang headcount ng lahat ng mga deity sa Zyperia at ang Elterton Union sa kabundukan ng Elterton at ipapakita sa buong mundo ang kanilang trump card ng walang inhibition. Ang kanilang deity set equipment at maging ang super deities ay dapat ding ilabas sa buong display. Sa pagkakataong ito, walang ipipigil si Zyperia. Wala silang takot na ibunyag ang alas sa kanilang mga manggas dahil alam nila na kahit na alam ng buong mundo kung ano ang nasa kamay nila, walang magagawa ang sino man tungkol dito. Ano ang kailangan mong panindigan laban sa napakaraming katapangan? Ang shock factor ay ang unang madiskarteng hakbang na kanilang ginawa laban sa iba pang bahagi ng mundo, at pagkatapos, sila ay magpapatuloy upang duminahin silang lahat, ng sunod-sunod. Yaong mga nagbubunga ay lalago, habang ang mga lumalaban sa atin ay mapapahamak. Nang lumabas ang balitang iyon, ang buong mundo ay nag-react ng may katakutan. Si Zyperia ay gagawa ng isang halimbawa ni Levi upang ipakita ang kanilang kahanga-hangang lakas.
Labis na nag-aalala na ang iba pa sa kanila ay masusumpungan ang kanilang mga sarili sa crosshair kapag natapos na si Zypria sa kanya. Marami ang nagsimulang magsipa sa kanilang sarili dahil sa hindi pagsali sa Elterton Union dati. Mayroon ding isang grupo ng mga tagamasid na iba't ibang nag-isip tungkol sa bilang ng mga Diyos-Diyosan ni Zypria dahil sa huling pagkakataong pumutok ang balita, nabunyag na mayroon silang humigit kumulang 100,000. Ang totoo, walang nakakaalam ng sigurado, dahil ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay nilikha sa napakabilis na bilis, at may sapat na mapagkukunan at pinakintab na pamamaraan, maaari silang lumikha ng mga Diyos-Diyosan kung kailan nila gusto. Higit sa lahat, napalakas ang kanilang mga ranggo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng Elterton Union na higit na hindi napapansin ng lahat noon. Ang ilan ay nag-isip na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay dapat na humigit kumulang 150,000, habang ang iba ay matapang na iminungkahi na ito ay maaaring mas malapit sa rehiyon ng isang nakakatakot na 200,000. Natakot ang lahat, ngunit sa kabaligtaran, inaabangan din nila ang susunod na araw. Ang posibilidad ng ilang sorpresa na si Levi ay maaaring bumangon sa kanila mula sa kanyang wakas, ang pag-asam ng Zypria na magsagawa ng isang roll call kasama ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay sapat na kapana-panabik upang mawalan ng antok ang ilan dito. Ito ay magiging isang mahabang gabi para sa halos lahat, nakikita na mayroong isang malaking build-up patungo sa anumang mangyayari bukas. Sa kanilang mga gana, puno sila ng pag-asa, at iyon ang dahilan kung bakit wala ni isa sa kanila ang nakapikit habang humihilik si Levi. Si Dr. Erebus ay nasa labas at malapit na dahil hindi niya magagawang alisin ang labis na enerhiya kung hindi, ngunit mayroon ding iba na medyo hindi nasisiyahan sa mga kaganapan sa abot tanaw. Halimbawa, ang mga taga-suporta ni Zarain. Anong negosyo natin kung gaano kakatatag? Nag-isip sila na magagawa nilang durugan sila tulad ng isang paile na ibon, anuman. May iba pa na walang pakialam tungkol dito, lalo na, ang Ecclesiastic Order ni Erodia, na mas interesado sa paghahanap ng mga talento na may espiritual na buto. Ang Heavenly League, lalo na, ay matagal nang nasa maraming listahan ng panonood ng mga paksayon ng Ecclesiastic Order. Binubuo ng eksklusibo ng mga Diyos-Diyosan at nakatuklas ng maraming mga bagong talento dati, inaasahan na ang atensyon ay maaakit sa kanilang sarili. Higit pa rito, ang mga nasa Heavenly League, masyadong, ay puno ng potensyal dahil taglay nila ang pinakamagagandang espiritual na buto. Walang pinagkaiba sa pagtatapos ni Edmund. Higit sa lahat, ang walang kapantay na kalidad ng espiritual na buto ng Asher Dragon at ng kanyang mga tauhan ang nakakuha ng higit na atensyon, kaya't ang mga paksayon na iyon ay muntik nang magalit sa kanila. Isang bagay ang pagnanais na ayusin ang Asher Dragon Quintet, ngunit ang mga kababalaghan ng mga taong nagsisimula sa pakikipaglaban sa mga espiritual na buto sa Asher Dragon at sa kanyang mga tauhan ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga ekstremistang elemento na binanggit ni Sonya at ng kanyang mga kasabayan noong araw. Ang mga taong iyon ay walang interes sa pag-aayos ng Asher Dragon at sa iba pa, dahil ang gusto lang nila ay kunin ang mga espiritual na buto mula sa kanila at ipalipat ang mga ito sa kanilang sarili. Sa simula, iginiit ni Sonya at ng kanyang mga kasamahan na ang mga taong ito ay nasa minorya. Gayunpaman, ito ay nahayag sa pagkatuklas ng pinakamataas na antas ng espiritual na buto tulad ng Asher Dragon at ang iba pa na ang bilang ng mga nag-aambag sa ideyang iyon ay maaaring mas malaki, o kahit na higit na makabuluhan kaysa sa paniniwalaan noong una. Marami na ang dumating ng pangkat-pangkat upang magsagawa ng mga pagsubok sa mga espiritual na buto ng Asher Dragon Quintet, at nang gawin nila ito, pinasigla lamang nito ang pagkahumaling ng una na kunin ang mga ito. Ang kalidad ng Asher Dragon at ng kanyang mga tauhan ay mas mahusay kaysa sa inaasahan nila, at kung hindi sila nag-iingat na makita ng maraming saksi na naroroon, maaaring natama na sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3168. Ang espiritual na buto ng alamat. Ang bilang ng mga nag-iingat sa paniwalang iyon ay dumami lamang mula noon, at lahat sila ay nagkakagulo sa kanilang mga utak, sinusubukang malaman kung paano at kailan ito kikilos. Si Asher Dragon at ang iba ay nanatiling ganap sa kadiliman tungkol sa mapanlinlang na mga pagkana ng kanilang katapat at higit na nakakalimutan ang posibilidad ng paglipat ng mga espiritual na buto.
Dahil ang mga bisitang ito ay tila walang masamang hangarin, sila ay nalulugod na gumawa ng mga diskarte upang magsagawa ng mga pagsusulit para sa kanilang espiritual na mga buto at naisip na isang magandang bagay lamang para sa lahat na tipunin ang kanilang pangunawa sa paksa. Noong araw na iyon, nakilala pa nila ang isang pares ng mga magiging tester na nagsasabing sila ay mula sa Ecclesiastic Order mismo. Ang mga naunang batch ng mga bisita ay tila medyo normal, ngunit ang huling grupo na dumating pagkatapos ng dilim na nakasuot ng itim at mahigpit na belo ay sadyang sinadya na huwag ibunyag ang kanilang sariling mga pagkakakilanlan. Tulad ng mga multo, bigla silang lumitaw at pagkatapos ay nawala kaagad ng walang bakas. Iyon ang pumukaw sa pag-aalala ni Asher Dragon, dahil alam niya ng eksakto kung paano dumating at umalis ang iba, ngunit hindi niya napansin kung kailan dumating ang grupong iyon at kung paano sila nagawang maglaho sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ang iba pa na may Asher Dragon, ay hindi rin sila masyadong pinansin dahil sa palagay nila na sa dami ng mga paksayon na mayroon sa Ecclesiastic Order mismo, ang makakita ng isa o dalawang kakaibang tao sa gitna nila ay hindi magiging kakaiba. Sa isang lugar sa training base ng Heavenly League, may ilang taong nakasuot ng itim na robe ang nagpulong. Sa pagsubok pa lamang sa mga espiritual na buto ng Asher Dragon Quintet, nakarating sila sa isang mahalagang pagtuklas. Hahaha. Kumpol ng mga tanga. Ang pagtawag sa espiritual na buto na ito ay Kat-Anji Tangi. Wala pa silang nakikitang kahit ano sa labas. Kailanman ay hindi nila aasahan na ang pagbubuo ng mga espiritual na buto mula sa kanilang lima ay magbubunga ng isang bagay na talagang kakaiba. Tama na yan. Ang mga espiritual na buto sa kanilang lima ay talagang espiritual na buto ng alamat, na ang bawat individual ay nakahanay sa isa sa limang magkakaibang elemento, tulad ng naisip natin. Ang marami sa kanila ay gumagalaw ng masigasig. Ang espiritual na buto ay palaging napapailalim sa isang sistema ng pag-uuri ngunit dahil sa paglaganap nito ng Ecclesiastic Order na naunawaan na ngayon ng lahat kung paano nauugnay ang isyo ng espiritual na buto sa pagkakaiba ng kahusayan sa pagitan ng mga Diyos-Diyosan. Ang mga nagtataglay ng mas mataas na kalidad ng espiritual na buto ay natural na may higit na lakas. Walang nakakaalam ng eksakto kung paano gumagana ang mga mekanika ng pagkakaiba-iba ng klase ngunit ang mga nasa loob ng Ecclesiastic Order ay alam lahat na ang pinaka-nakakatakot na mga espiritual na buto ay ang mga nasa maalamat na klase. Ang mga espiritual na buto ng mga anchoring fighters para sa ilan sa mga paksayon ay ang pinakamalakas at marami sa mga ito ay nagmula sa maalamat na klase. Ang mga pagkakataon ng mga elemental na espiritual na buto na taglay ni Asher Dragon at ng kanyang mga kapantay na kabilang sa maalamat na klase na iyon, gayunpaman, ay napakabihirang na halos imposibleng maabot ang mga ito. Ang quintet ay nasa kanilang pinakamalakas noong sila ay nagtutulungan, at dati nang alam nila na si Asher Dragon at ang kanyang mga kapantay ay nakapagpalabas ng isang hindi mapag-aalinlangan ng lakas ng pakikipaglaban kapag sila pinamamahalaan bilang isang kolektibo. Mag-isa, sila ay mabigat na ngunit magkasama, sila ay walang kapantay. Iyon ang nagbunsod sa kanila na mag-isip na ang mga espiritual na buto ng quintet ay maaaring magkatugma, at posibleng ang elemental na espiritual na buto ng alamat. Ito ay isang katotohanan na nagawa nilang kumpirmahin sa may layuning paglalakbay na iyon para sa pagsubok. Hahaha, nagkataon lang. Ito talaga ang espiritual na buto na matagal na nating hinahanap. Ngunit upang matamo ang pinakamabisang pagpapahayag nito, ang limang uri ng espiritual na buto na ito ay kailangang pagsamahin at ipakita sa isang katawan. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng limang individual ay hindi makakaputol nito. Dapat nating gawing atin ang mga butong espiritual na ito. Tuwang-tuwa ang karamihan sa kanila dahil matagal na nilang pinagnanasaan ang uri ng espiritual na buto. Ngayon na sa wakas ay lumabas na ito, ang susunod na hakbang ay para sa kanila na kunin ang espiritual na buto mula sa katawan ng Asher Dragon at ng kanyang mga kapantay at ipalipat sila sa iisang tao upang ang isang taong ito ay magkaroon ng lahat ng limang mga elemental na espiritual na buto. Noong una, gusto naming subukan ang espiritual na buto ng anak na babae ng Crown King ni Erodia, na ang mga kahangahangang regalo ay paulit-ulit na sinasabi sa akin at nauseam. Ngayon, mukhang hindi na kailangan, dahil gaano man siya kalakas, ang kanyang espiritual na buto ay hindi maaaring ihambing sa elemental na espiritual na buto. Tama na yan. Ang pangunahing target ko noon ay ang batang babaeng iyon, ngunit hindi na siya kailangan ngayon.
Maaalis natin ang espiritual na buto sa kanya kapag nagamit na natin ito sa hinaharap. Sa ngayon, sapat na ang elemental na espiritual na buto ng 5 ito. Hahaha, sa buhay ko hindi ko inaasahan na makapasok sa espiritual na buto ng alamat na ito. Ang marami sa kanila gufawed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3169. Hindi ang limitasyon ng aking kapangyarihan. Kaya, ang pangunahing target nila ay ang Forlivia noon pa man. Tila na ang kanilang desperasyon para sa mapanirang katapangan ang nagbunsod sa kanila na hanapin ang mga espiritual na buto ng maalamat na uri, na naging dahilan naman upang sila ay tumingin sa kanya. Gayunpaman, tila ang Asher Dragon at ang mga kamakailang pagpapakita ng iba pa ay nabaling sa kanila ang kanilang atensyon. Si Asher Dragon at ang iba ay walang alinlangang kumuha ng bala para kay Forlivia doon. Siyempre, kung wala ang Asher Dragon Quintet, hinding-hindi magtatagumpay ang grupong iyon kung susubukan nilang pumunta sa Forlivia ng direkta, dahil naging maingat si Levi sa dalaga pagkatapos matanggap ang babala ni Sonya. Hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay ang sinumang mga Pekana kaya kung darating ang loting iyon para kay Forlivia, tiyak na mag-cross ang landas nila mismo ni Levi. Kaya naman, hinding-hindi sila mapupunta kahit saan kasama ang Forlivia. At kung hindi nabaling ang kanilang atensyon sa Asher Dragon Quintet, lahat sila ay ayos lang. Sa ibang lugar, sa maraming paksayo ng Ecclesiastic Order na maingat na nagpaplanong palayo at ang sitwasyong nag-uudyok sa Zyperia, ang lahat ay partikular na nag-aalala tungkol sa tanong kung maaaring magpakita si Levi. Si Zoe, Asher Dragon, at ang iba ay bumisita kay Levi gabi-gabi, lahat ay may parehong intensyon na pigilan siya sa pagpunta, dahil walang alinlangang haantong iyon sa tiyak na kamatayan. Paano maaaring ang isang nag-iisang tao ay maaaring kumuha ng isang kapangyarihang nangingibabaw sa mundo? Ito ay isang ganap na imposible. Ang nakaraang track record ni Levi sa labanan ay walang kinalaman dito. Para sa oras na iyon, makikita niya ang kanyang sarili laban sa isang kalaban sa Zyperia na higit pa sa anumang nakaharap niya noon. Paano ito haharapin ng isang nag-iisang individual sa kanyang sarili? Sa paglabas, si Levi ay nakatali sa tiyak na kamatayan. Gaano man siya kahusay o katalino, hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon laban sa gayong napakalakas na kapangyarihan, at walang posibilidad na lumayo ng buhay mula sa sagupaan. Gayunpaman, naunawaan nila ang personalidad ni Levi. Hindi mahalaga kung mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang harapin ang Zyperia, tiyak na pupunta si Levi kapag itinulak sa ganitong lawak, at susundin niya kahit nakamatayan lamang ang naghihintay sa daan. Iyon, ay ang Levi Garrison na kilalang kilala nila. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay dumating upang pag-usapan siya na huwag nang sakupin si Zyperia kahit anong mangyari. Si Levi ay humihilik at medyo galit na galit matapos magising sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Anong kaguluhan ito sa kalagitnaan ng gabi? Sigaw ni Levi. Sa sandaling iyon, agad na nagsara ang masa. Sa unahan, sinabi ni Zoe, hindi ko pa sinubukang kausapin ka sa anumang bagay ngunit sa pagkakataong ito, kailangan ko. Alam namin na napakalakas mo at walang sino man sa amin ang makakatulad sa iyo, at kaya mo pang ang maalis ang pagkalason ng sarili mong anak sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Madalas, hindi sapat ang tiwala ko sa iyo. Dati ngunit ngayon, ako at ang lahat sa bahay ay kumbinsido na ikaw ay makapangyarihan ng hindi nasusukat. Pero isipin mo na lang kung ano ang kinakalaban mo. Patuloy niya, ano ang Zyperia? Sinasabing mayroon silang 200,000 Diyos-Diyosan sa kanilang hanay. Kahit gaano pa karami ang kaya mong pumatay, 200,000 sa kanila ang tiyak na magpapapagod sa iyo sa huli. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring pumunta, kahit na para sa kapakanan nito ay maaaring. Kung iingatan natin ang ating lakas, sa kalaunan ay makakahanap tayo ng paraan para makitungo kay Idre, kaya hindi na natin kailangang magmadali at gumawa ng kalokohang paraan. Tumingin si Zoe kay Forlivia. Kagagaling lang ni Evie. Tiyak na ayaw mong mag-alala siya sa'yo. Sa sandaling sinabi iyon ni Zoe, nagsimulang mag-chime ang iba, huwag kang pumunta, boss. Talagang hindi ka dapat pumunta dahil ang paggawa nito ngayon ay magpapadala sa iyong sarili sa iyong kamatayan. Kung pupunta ka ngayon, wala kaming maitutulong, at kahit ang buong Erudia ay hindi rin makakatulong.
Makatitiyak na palagi kaming nakikipag-ugnayan sa Ecclesiastic Order kamakailan. Kung paghihiganti ang hinahangad mo, kakailanganin naming magsanib puwersa sa alinman sa Ecclesiastic Order o Esoteric Guild at mag-isip ng pangmatagalan patungkol sa usapin ng paghihiganti. Hindi na kailangang madaliin ang mga bagay sa ngayon. Tahimik na pinakinggan ni Levi ang kanilang mga pakiusap na nakangiti bago niya nilingan si Zoe. Salamat sa vote of confidence, Zoe. Ngunit dapat mong malaman na hindi ito ang limitasyon ng aking kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3170. Naghihintay dito para sa iyong pagbabalik. Dahil doon, nagbago ang ekspresyon ni Levi. Tulad ng isang banal na nilalang, ang kanyang aura ay bumaril sa stratosphere, na parabang binabalot ang langit at impyerno sa loob. Agad na bumilis ang hininga ng lahat, at ang kanilang mga puso ay inilagay sa ilalim ng labis na presyon na tila sila ay halos sasabog. Ang presyon mula sa pag-alon ni Levi ay napakatindi, na sa kanyang presensya, sila ay tila naging mga batik ng alikabok sa kanyang kalawakan ng mga bituin. Maging si Zoe o ang Asher Dragon Quintet, ang kamakailan lamang at wildly hyped na mga miyembro ng Heavenly League, lahat sila ay naging maliit kay Levi dahil ang kanilang husay ay talagang namutla kumpara sa kanya. Si Dr. Erebus at ang iba ay medyo mausisa tungkol sa tunay na lakas din ni Levi. Gaano siya kalakas? Eksakto. Lahat sila ay umaasa na ang showdown sa Zyperia bukas ay magagawang ilabas ang pinakamahusay ni Levi. Ang tanging bagay na inaalala nila ay kahit na ang pinakamalakas na pagsisikap ni Zyperia ay maaaring hindi mapilitan ang tunay na galing ni Levi sa pakikipaglaban. Iyon, sa kanilang pananaw, ay tunay na kalungkutan. Tiningnan sila ni Levi na may katuwaan. Nakikita ko ba ang isang taong padalos-dalos sa iyong pagpapahalaga? Ang tanong na iyon ay natigilan si Zoe at ang iba pa. Hindi pwedeng tama yan. Ang Levi na kilala nila ay isang kalmado at kalkuladong tao na hindi kailanman nakipag-away ng hindi handa. Siya ay isa na palaging may iba't ibang mga contingencies na inilagay sa lugar at isa na bihirang nagtaya ng kanyang sariling buhay o gumawa ng mga bagay sa sukdulan. Ang sagupaan sa Zyperia ay hindi isang lumilitaw na krisis. Sa kabaligtaran, marami silang lead time. Kaya't kahit na siya ay kulang sa kakayahan, siya ay may medyo mahabang panahon upang magtrabaho na dapat ay sapat para sa kanya upang bumalangkas ng mga hindi inaasahang pangyayari, kaya't siya ay nanatiling tiwala, anuman. Maliban na sa pananaw ng lahat, ang kumpiyansa na iyon ay sapat lamang upang matiyak na si Levi mismo ay makakaalis mula sa buhay na iyon. Siguradong hindi niya kayang talunin si Idre. Kung gaano kalakas si Levi, hanggang sa abot kaya siya ng kakayahan na makipagsabayan sa 200,000 malakas na deity regiment ni Zyperia. Iyon ay magiging ganap na hindi maisip, tunay. Ang kanilang mga utak ay hindi nagawang ibalot ang kanilang mga ulo sa kung anong uri ng kakilakilabot na lakas ng pakikipaglaban ang dapat at kung ang isang bagay na tulad nito ay maaaring aktwal na umiral. Sinasabi ng isang salita na ang super deity na iminungkahi ni Zyperia ay maaaring, sa pinakamaraming, sa 1 o 2,000 ordinaryong mga deity ng mag-isa. Sa labis na lawak, maaaring isa laban sa 5,000. Ito ay dapat na isaalang-alang na isang sukdulan sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, kaya paano ka makakalaban ng 200,000 sa iyong sarili? Higit pa rito, mayroon silang mga super deity sa gitna nila, pati na rin ang set equipment. Ito ay hindi maiisip. Paano maaaring tanggapin ng isa ang napakaraming lahat ng sabay-sabay? Tiyak na kahit na ang mga talento ng Ecclesiastic Order at ng Esoteric Guild ay hindi magbibigay daan sa isa na magawa ang gayong gawain. Marahil isang tunay na Diyos lamang ang makakapag-alis nito. Sa sandaling iyon, kahit na handa silang tanggapin si Levi sa kanyang salita, inisip nilang lahat na ang posibilidad ng matagumpay na paghihiganti ay halos imposible. Walang sino man ang maniniwala kung hindi dahil si Levi mismo ay hindi rin talaga kayang patunayan ito. Tiyak na hindi niya kayang pasabugan ang lahat dahil ang paggawa niyan ay hindi rin mapapatunayan kung gaano siya kalakas. May ilan na ayaw pa ring maniwala na kaya niyang makipagsabayan sa 200,000 Diyos-Diyosan dahil ang ganoong uri ng lakas ng pakikipaglaban ay mahirap ipakita ng direkta. Sa pamamagitan lamang ng pakikipag head-to-head kay Zyperia sa isang tuwid na laban ay maitatag.
Ngayong naunawaan na ni Zoe at ng iba pa na magiging maayos siya at hindi na siya haadlang, hindi na niya kailangan pang ipaliwanag pa ang sarili. So, kailangan mo bang pumunta bukas? Tanong ni Zoe. Oo, hindi ko lang hahayaang hindi masagot ang usapin ng pagkalason ni Evie. Dapat ko silang tawagan para managot. Idineklara ni Levi ng may wakas. Napakagaling. Mananatili kami rito, at hihintayin ang iyong pagbabalik. Sagot ni Zoe habang pinagmamasdan si Levi. Hindi siya susundan dahil lang baka nasa panganib si Levi, dahil alam nilang lahat na hindi sila gaanong makakatulong sa simpleng pagtag. Hindi lang iyon, baka maging liability sila dahil baka kailangan niyang bantayan sila noon. Dahil dito, nagpasya silang hindi sumunod, upang maiwasang makompromiso siya. Mabuti. Rest assured na babalik ako, mataimtim na nanunumpa si Levi. Sa kanyang alaala, iyon ang unang pagkakataon na nagpakita ng ganoong katindi sa kanya si Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3171. Isang paalala. Huwag kang mag-alala, sisirain ko talaga si Idre. Ngumiti si Levi. Idinagdag ni Dr. Erebus, Mr. Ang garrison ay mas malakas kaysa sa maaari mong isipin. Kaya, wala kang dapat ikabahala. Hindi ka ba interesado sa mga sikreto tungkol sa kanyang mga mapagkukunan? Sa totoo lang, napakasimple ng lahat. Kinukuha namin ito ng direkta mula sa restricted area. Ang hayop ay hindi kapareha ni Mr. Garrison. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay napakahusay para mahawakan ng Diyos. Sa makatuwid, ang hindi kilalang panganib ay ganap na wala sa kanya. Nang marinig ang paliwanag ni Dr. Erebus, naunawaan ng lahat ang lahat. Nakikita ko, ang lahat ng itinuring nilang mapanganib ay isang piraso lamang ng cake para sa isang hindi magagapi na manlalaban tulad ni Levi. Ang kanyang mga yaman ay tila kasing lawak ng karagatan, naghihintay na kunin ng mga nararapat na may-ari nito. Kahit na si Levi ay hindi kailanman umalis sa Erodia, ang bilang ng mga mapagkukunan na idinagdag sa kanyang pangalan ay patuloy na dumarating. Iyon ay nagbigay daan sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. Ito ay may katuturan sa akin ngayon, sa wakas nakuha ko na. Paulit-ulit niyang ipinakita ang kanyang sarili na may kakayahan at malakas. Mula sa insidente kung saan naghatid siya ng lunas para sa pagkalason ni Forlivia hanggang sa pagkikita ng Parasite King at matagumpay na pagkuha ng mahiwagang gamot ni Chad, hindi ka panipaniwala ang kanyang kakayahan. Walang ibang paraan upang ilagay ito. So, ibig sabihin, siya rin ang taong pumatay sa deity sa Kirea. Sa wakas, napagtanto nila na si Levi ay talagang isang hiwa kaysa sa iba. Sa pag-iisip na iyon, maraming mga isyo ang tila hindi na gaanong pinipilit. Ngayon napagtanto nila kung gaano katikat si Levi. Kaya, ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang hamanin sina Idre at Zyperia. Gayunpaman, hindi sila nagkaroon ng mataas na pag-asa para kay Levi. Marahil, natagpuan nila ang ideya ng pagharap sa pinakanatatag na paksayon ng mag-isa na napakawalang katotohanan. Paano niya sila lalabanan? Nakakabaliw ito. Bumaling si Levi kay Forlivia at pinayuhan, ingatan ninyong mabuti ang inyong mga sarili kapag wala na ako. The best is to hide somewhere. Kahit gaano kakagaling, may mga taong magpapaplano laban sa iyo. Sa katunayan, narinig ko na marami sa loob ng Ecclesiastic Order ang nakatutok sa iyong espiritual na buto. Hindi ka nila linangin, ngunit ilipat ang iyong espiritual na buto para lamang itanim ito sa kanila. Kaya, dapat kang gumawa ng mga karagdagang pag-iingat. Panatilihing nakatago ang iyong sarili sa tinukoy na lokasyon pagkatapos kong umalis. Or else, hindi kita may iligtas kahit na kaya kung i-clone ang sarili ko. Ayaw niyang makakita ng hindi magandang mangyayari sa mga kapamilya niya kapag wala siya para harapin sina Zyperia at Idre. Hindi niya kayang makitang may masamang nangyari kay Forlivia. Dahil doon, nakita niya ang mga ito ang perpektong taguan at inutusang itago ang kanilang mga sarili para lamang maging ligtas sa sandaling umalis siya. Masiglang tumango si Forlivia. Naiintindihan mo, Daddy, paprotektahan ko ng mabuti ang sarili ko. Ang iba ay nag-alok ng garantiya. Sa tabi namin, makasigurado ka na magiging maayos si Evie. Bahagyang gamaan ang loob ni Levi, alam niyang nasa gitna nila ang may kakayahan na si Cyrus.
Matapos bigyan ang kanyang anak na babae ng isang serye ng mga paalala, tiningnan ni Levi si Asher Dragon at ang koponan. Narinig ko na ang tungkol sa kaso mo. Siguradong in demand kayo kamakailan. Ang iyong espiritual na mga buto ay mahusay at bihira sa parehong oras. Sa pamamagitan nito, tiyak na mahaharap ka sa ilang problema tulad ni Evie. Magiging lubhang kakilakilabot ang mga bagay kung makakatagpo ka ng ilang masasamang tao na pilit na inaagaw sa iyo ang iyong espiritual na buto. Hindi ito mangyayari ngayon ay hindi nangangahulugan na hindi ito mangyayari sa hinaharap. Sa makatuwid, dapat mong pigilan itong mangyari. Isang pangyayari lang ang kailangan para masira ang sinuman sa inyong 5 habang buhay. Sigurado akong may tumitingin na sayo. Narito at narito, inihula ni Levi ang krisis na darating pa. Hindi niya maiwasang himokin ang mga ito na mag-ingat. Ngumisi si Asher Dragon at ang iba pa. Huwag mo kaming alalahanin, boss. Babantayan natin ito. Bukod dito, nakikitungo kami sa ecclesiastic order sa araw-araw. Wala silang narinig na kahit anong sukdulan. So, I guess hindi mangyayari sa amin. Anyhow, kaming 5 ay talagang kahangahangang manlalaban. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3172. Inaasahang mas malalaman. Oo, boss, huwag kang mag-alala. Kaya natin. Ang Heavenly League ay hindi dapat maliitin. Sigurado akong kakayanin natin, kahit anong mangyari. Ngumiti ang 5 at siniguro si Levi. Sa totoo lang, lahat sila ay matatalinong individual na may lahat ng nauugnay na impormasyon sa kanilang mga kamay. Mula sa kanilang mga pananaw, tiwala sila na hindi mangyayari ang inaalala ni Levi. Kapag pinagsama-sama naming 5 ang aming puwersa, hindi madali para sa sino man na alisin ang espiritual na buto sa amin. Ang sabi-sabi ay maaari nilang gamitin ang tunay na potensyal ng kanilang espiritual na mga buto kapag ang 5 ay nagtutulungan upang ilabas ang kanilang kapangyarihan. Bagamat iba ang iniisip ni Levi, tiwala ang 5 sa kanilang mga kakayahan. Higit pa rito, itinuring silang pinakamataas na mandirigma ng Heavenly League. Kung magsanib puwersa sila, malaki ang pagkakataong talunin ang sinuman mula sa ecclesiastic order. Ang ilang malalaking shot mula sa ecclesiastic order ay interesado sa paglinang at pagprotekta sa kanilang 5. Sa sinabi nito, tila pabor sa kanila ang mga bagay. Talagang naguguluhan sila tungkol sa ideya ng paglipat ng espiritual na buto dahil wala sa kanila ang nakarinig tungkol dito mula sa kanilang pangmatagalang pakikipag-ugnayan sa mabubuting kaibigan mula sa ecclesiastic order. Ang lahat ng ito ay isang mito. Walang ganoong mangyayari kailanman. Sa makatuwid, naisip nila na mas alam nila kaysa kay Levi sa bagay na ito, kung tungkol sa ecclesiastic order ay nababahala. Sa pag-aakalang hindi mapagkakatiwalaan ang balita ni Levi, hindi sila mapakali dito. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang paglipat ng espiritual na buto ay hindi nangyari dahil ang maalamat na espiritual na buto ay hindi natagpuan. Kung ito ay natuklasan ng mas maaga, ang mga bagay ay magiging ibang-iba. Bilang karagdagan, ang paglipat ay hindi isang madaling proseso. Ito ay dumating na may mabigat na presyo na babayaran. Kaya, hindi lahat ng mabuting espiritual na buto ay katumbas ng problema. Ang ecclesiastic order ay may pag-aalinlangan tungkol sa mga tao sa labas ng kanilang kaharian, iniisip na ang mga tagalabas ay hindi kailanman nagtataglay ng anumang espiritual na mga buto. Kaya naman hindi nila ito hinanap. Sa paglitaw pagkatapos ng espiritual na muling pagkabuhay ng enerhiya, napagtanto nila na maraming mahuhusay na espiritual na buto ang umiiral. Agad silang namangha nang malaman nilang nagkamali sila at pinagsisihan ang kanilang hindi pagkilos. Masasabi ni Levi na hindi pinansin ni Asher Dragon at ng iba pa ang kanyang payo. Muli niyang pinaalalahanan ang mga ito, makinig kayo, mga peeps. Maniwala ka man o hindi, ang katotohanan ay nananatili. Walang magpoprotekta sa iyo kapag umalis ako sa lugar na ito. Kaya, dapat mong sundin si Evie at magtago. Alam niya ang lugar at dadalhin ka doon. Tumango ang grupo, sabay-sabay na tumugon, noted, boss, master. Susundan natin si Evie doon. Huwag mo kaming alalahanin. Lumabas lahat at lumaban ka. Malinaw, ang Asher Dragon at ang 5 Great Wars Regiment ay nagbabayad lamang sa kanya ng lip service. Paano magtatago ang Heavenly League?
Nasaan ang dignidad? Nakatitig sa kanilang lima, mariing sinabi ni Levi, dapat mong sundin si Evie at magtago sa ligtas na lugar. Oo, boss, nakuha ko. Gagawin na lang namin, agad nilang sagot. Nakaramdam ng pagkabalisa, itinuro ni Levi, Evie, umalis ka na. Dr. Erebus, sumama ka sa akin. Una niyang binalak na italaga ang koponan sa susunod na araw. Dahil nandoon ang lahat, dinala niya ang plano. Sige, alis na tayo gaya ng utos ni boss. Kahit na si Asher Dragon at ang koponan ay nag-aatubili na umalis, pumayag sila sa desisyon ni Levi. Tara na, di nagtagal, lumipad ang grupo sa pangunguna ni Forlivia. Phew, kahit na narito ang mga tao mula sa Ecclesiastic Order, wala silang makikita. Habang pinagmamasdan ang pagkawala nila sa likod, nakahinga ng maluwag si Levi. Sa wakas, isa pang pasanin ang natanggal sa kanyang balikat. Bagamat hindi siya natatakot kina Zyperia at Idre, ayaw niyang may mabunyag at magamit laban sa kanya sa panahon ng labanan. Sa lahat ng nasa ilalim ng kanyang kontrol, ang kanyang mga alalahanin ay nabawasan, at maaari na siyang matulog ng mahimbing. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3173. Ang idolo ni Floyd. Hindi may pikit ni Dr. Erebus ang kanyang mga mata. Super excited siyang masaksihan ang isang watershed event sa history the following day. Samantala, nakarating si Asher Dragon at ang iba pa sa pre-arranged venue ni Levi. Anong perpektong lokasyon? Walang makakahanap sa atin dito, bulalas nila. Sinabi ni Zoe, manatili tayo rito gaya ng sinabi sa atin at huwag nang dagdagan ang pag-aalala ni Levi. Oo naman, Zoe, pangako ng team. Sa sandaling iyon, ang mga especially iyan na sumusunod kay Asher Dragon at ang koponan ay nataranta. Tiyak na nakatitig sila sa kanila bago nawala ang grupo sa ilalim ng kanilang mga ilong. Kakaiba ito, nakatitig kami sa bawat galaw nila. Saan sila nagpunta? Kaya lang, nawala ang kanilang 5 mahalagang target. Ang mga kinatawan mula sa bawat pangkat ay nabigla sa kaibuturan, dahil sila ay nag-o-orchestra ng isang pananambang. Sa pagkawala ng 5, paanong hindi sila mag-aalala? Kasunod nito, nagsimula silang tumingin ng mataas at mababa para kay Asher Dragon at sa kanyang mga kasama. Isa lang ang nasa isip nila, hindi kailanman mawawala ang kanilang mga target sa iba pang paksayon. Ang puwersang sumubok sa espiritual na buto ni Asher Dragon ay may mga langgam sa kanyang pantalon. Ha? Anong nangyayari? Paano posible na wala na sila? Malamig na tanong ng pinuno. Talaga, lahat sila ay naglaho sa isang kisap mata nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Tinanong ko ang mga lalaki na maghanap sa paligid, ngunit walang resulta. Parang may tinatago sila. Wala kaming mahanap kahit isang anino. Ang ilan sa kanila ay nag-aalalang nagulat. Nagalit ang pinuno at sumigaw, hanapin sila ngayon. May death wish ka ba? Iyan ay 5 maalamat na espiritual na bato. Isang mabigat na presyon na tumitimbang sa isang bundok ang lumilim sa mga nasasakupan, na naging dahilan upang sila ay manginig sa takot. Kukunin natin sila. Siguradong mahahanap natin sila. Mabilis na nagtungo ang ilang mga lalaki upang tuparin ang mga utos. Pagkatapos, yamakap ang pinuno at sinabi sa mga nasasakupan sa tabi niya, kapag nahanap na sila, maglaro ng ligtas at kumilos kaagad. Ang karagdagang pagkaantala ay magreresulta lamang sa mga masamang epekto. Ihanda ang lahat para sa mga pamamaraan. Dapat mong malaman na ang paglipat ng mga espiritual na buto ay nangangailangan sa amin na magbayad ng malaking halaga. Tumango ang mga tauhan niya. Duly noted. Maghahanda kami kaagad. Sa loob ng maikling panahon na itinatago ni Asher Dragon at ng iba pa, halos binaligtad ng mga tao mula sa Ecclesiastic Order ang mundo para hanapin sila. Malapit nang ma-flatten ang Heavenly League sa pagdating at pag-alis ng hindi mabilang na mga individual na galit na naghahanap ng sikat na 5. Ang mga pips sa Heavenly League ay ganap na nataranta. Anong nangyayari? Bakit hinahanap ng lahat ang Asher Dragon at gang? Ano ang ginawa nila? Saan sila nagpunta? Ang grupo ay naglaho na lamang sa manipis na hangin pagsapit ng hating gabi, na kahit ang Heavenly League ay hindi sila makontak. Naging abala talaga si Floyd kani-kanina lang, at medyo matagal nang walang nakakita sa kanya. Wala rin siya nang pumunta ang mga tao para hikayatin si Levi.
May nagtanong para kay Floyd, ngunit sinabihan na siya ay nagsasaya sa ibang lugar. Sa sinabi nito, malamang na wala siyang ideya tungkol sa nangyari kay Levi. Sa makatuwid, malinaw na hindi siya magpapakita. Noon, kasama si Floyd sa ecclesiastic order. Hindi siya nagsasaya, ngunit nakulong sa paghihirap na paghahangad ng pag-ibig. Hindi inaasahan ito ng Asher Dragon at ng iba pa kay Floyd. Ang huli ay wala sa isang relasyon, ngunit siya ay nagsusumikap upang ituloy ang isang pag-ibig na hindi nasusuklian. Bilang kinahinatnan, siya ay lumubog sa isang masakit na pagkabalisa. Hindi niya napigilan ang sarili. Love at first sight iyon nang una niyang makita ang babae mula sa ecclesiastic order. Samantala, sa manor, nakatayo si Floyd sa gate, nakikiusap na makipagkita. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ng kabilang partido ng pagkakataong iyon. Nang hihinayang, aalis na sana siya. Sa sandaling iyon, isang boses ang pumutol sa hangin at nagtanong, "Familiar ka ba sa Asher Dragon at sa koponan mula sa Heavenly League?" Kumislap ang kanyang mga mata. Agad siyang sumagot ng masigla, "Yes, super familiar. Ang master ko ang boss nila kaya sobrang close kami." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3174. Pagtrato sa amin na parang mga bata. Oh, I see. Mahusay. Tapos, alam mo ba kung nasaan sila ngayon? Ang isa pang tanong ay naipost mula sa manor. Natigilan, nauutol na sabi ni Floyd, ilang oras na akong umalis sa Heavenly League. Kaya, hindi ako sigurado kung nasaan sila ngayon. Mabilis niyang dagdag, gayunpaman, kaya kung mag-search. Hindi magtatagal bago ko sila mahanap. Mabuti, kung masasabi mo sa akin ang eksaktong lokasyon nila, makikipagkita ako sa iyo ng harapan. Ang sagot ay dumating na parang bolt mula sa asol at napalundag si Floyd sa tuwa. Ito na ang hinihintay niya. Siya ay itinuturing na pinakahinahangad na diyosa sa ecclesiastic order, ang may hawak ng lahat. Bagamat malaki ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Floyd sa lahat ng aspeto, tumanggi siyang sumuko sa paghabol sa kanya sa kabila ng hindi pinapansin sa lahat ng oras. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makita siya. Ngayong nagkaroon na ng pagkakataon, paano napigilan ni Floyd ang kanyang emosyon? Handa na siyang hanapin si Asher Dragon at ang iba pa nang walang palam. Ang pagnanasa ng babae ang tanging inaalala niya. Kaya, hindi man lang sumagi sa isip niya na suriin ang dahilan sa likod ng kahilingan nito. Upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang hinala, sinabi ng babae, "Huwag kang mag-alala. Ang layunin ng paghahanap sa kanila ay talagang protektahan sila. Nakakabahala na makita silang missing in action. Nakuha ko. Salamat." Pagkatapos, umalis si Floyd para hanapin si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos maghanap ng isang round, wala siyang nakita. Nagkagulo ang Heavenly League dahil sa nasusunog na isyo na iyon. Ang bawat isa ay nag-aalala na sila ay makakatagpo ng sakuna. Sinubukan ni Floyd na gumamit ng isang espesyal na aparato sa telekomunikasyon na ipinaalam lamang sa mga tagaloob na nagtatrabaho ng malapit kay Levi. Walang ibang nakakaalam tungkol sa tool. Sa loob ng ilang segundo, naabot niya ang Asher Dragon, na pagkatapos ay sinabi sa kanya na nagtago sila. Si Floyd naman ay nag-update sa kanila tungkol sa sitwasyon sa labas. Inilarawan niya kung paano nagkagulo ang Heavenly League, na palaging puno ng mga taong naghahanap ng sikat na 5. Nang marinig ito, naging maingat si Asher Dragon. Tama kaya si Levi. So, na-target na tayo. Huwag kang mag-alala, priority ng lahat ang protektahan kayong lahat. Marami sa ecclesiastic order ang nagtataka kung ano ang nangyari noong nawala ka ng walang anumang babala, paliwanag ni Floyd. Ang kanyang mga salita ay nagpawi sa kanilang mga hinala. Alam na alam ng 5 ang kanilang mga iginagalang na posisyon na mas mahusay kaysa sa iba. Ang pagiging nasa limelight sa loob ng Heavenly League ay gagawin silang maiinit na cake sa mga mata ng ecclesiastic order. Hindi ba tayo parang mga VIP sa kanila, dahil naipasa pa nila sa atin ang art of consumption? Bakit nila balak na ilipat ang ating espiritual na mga buto? Ang buong Heavenly League ay naging topsy-turvy. Kailangan namin na bumalik ka at pangasiwaan ito, udyok ni Floyd. Humagalpak ng tawa ang 5.
Kung talagang may nagnanais ng ating espiritual na mga buto, maghihintay ba sila ng napakatagal upang gumawa ng anumang aksyon? Kanina pa kasi, kung may gusto sila, dapat ay maamoy na natin ito sa ngayon. Bakit ang mahabang paghihintay at katahimikan? Lingid sa kaalaman ng 5, malayo iyon sa kaso. Ang paglipat ng mga espiritual na buto ay hindi isang madaling proseso na kayang pamahalaan ng sinuman. Nangangailangan ito ng mga propesyonal na pamamaraan at napakalaking pagsisikap. Sa katunayan, ang presyo na babayaran ay matindi. Ang pinakamaliit na pagkakamali na ginawa sa panahon ng proseso ay magreresulta sa kamatayan o iba pang masamang epekto. Dahil sa kung gaano nakakapagod ang buong proseso, kailangan itong gawin ng walang kamali-mali upang ang mga espiritual na buto ay gumana ng perpekto sa katawan ng iba. Walang gumawa ng hakbang sa panahong ito dahil lahat sila ay naghahanda ng naaayon. Kinilala ng ilang paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order ang pambihirang elemental na espiritual na mga buto na taglay ni Asher Dragon at ng kanyang mga kapantay. Sa bagong pagtuklas na iyon, alam nilang magiging isang hamon na pagsamahin ang mga espiritual na buto ng 5 individual. Kaya naman, kailangan nila ng mas maraming oras para makabuo ng pinakamahusay na plano ng aksyon, ngunit si Asher Dragon at ang lahat ay walang kamalayan sa mga bagay na ito. Sobrang nag-aalala si boss sa amin. Sa mata niya, wala tayong pinagkaiba sa maliliit na bata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3175. Ang epitome ng feminine charm. Talagang parang bata ang traito niya sa amin. Nais niyang tiyakin na tayo ay protektado ng mabuti at manatiling hindi nasaktan. Totoo, siya ang laging nagbabantay sa atin mula noon hanggang ngayon. Napabuntong hininga ang mga lalaki nang magkasundo sila. Ang lahat ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Levi sa lahat ng panahon, at sila ay labis na naantig sa kanyang mabait na kilos. Pero hindi alam ni boss na kaya na natin ang sarili natin. Hindi na kami ang mga baguhan. Kaya nating ayusin ang sarili nating mga problema. Sakto, lumaki na tayo. Hindi lamang natin mapapanatiling ligtas ang ating sarili, nagagawa rin nating protektahan ang iba. Kahit na hindi pa tayo maaaring maging mga anghel na tagapag-alaga niya, tiyak na maaari nating panindigan ang ating sarili. Lumingon ang iilang lalaki kay Zoe. Titigil na tayo sa pagtatago, Zoe. Oras na para makaalis tayo doon at kunin ang mga bagay sa sarili nating mga kamay. Sa ating missing in action, nagdulot ito ng maraming kontrobersya. Ang Heavenly League ay nasa ganap na kaguluhan. Dito ka na lang, pwede. Huwag lumabas ng hindi kinakailangan. Hayaang lumaban ng mapayapa ang boss mo. Bueno, maaari rin nating tingnan si boss habang nasa labas tayo at bigyan siya ng anumang suporta na kailangan. Desidido si Zoe sa mahigpit na pagsunod sa mga utos ni Levi. Hindi pwede. Walang dapat umalis sa lugar na ito bago bumalik si Levi. Manatili ka dito. Napakadelikado sa labas, at sinusubukan ni Levi na lutasin ang tunggalian. Paano kung makatagpo ka ng isang sakuna, at hindi siya makakatulong? Imposible yon, Zoe. Walang masama kung mag-alala si boss sa amin. Gayunpaman, hindi niya kilala ang mga tao mula sa Ecclesiastic Order na katulad natin. Mayroon kaming napakahusay na mga kaibigan doon na naghahanap sa amin kahit saan sa sandaling malaman nila na kami ay nawala. Dagdag pa ng isa, pinoprotektahan nila kami. Paano sila magiging laban sa atin? Ang sitwasyon sa labas ay lubhang nangangailangan sa amin upang mamuno, at talagang ayaw naming maapektuhan ng alinman sa mga iyon si boss. Rest assured na magiging okay lang tayo, Zoe. Kung may mangyari man, we deserve it, and we will bear all the consequences. Hindi natitinag ang 5 sa kanilang desisyon na umalis sa pinagtataguan. Hindi ka dapat pumunta, sinubukan ni Zoe na pigilan sila, ngunit hindi ito nagtagumpay. Wala siyang magagawa para pigilan sila o baguhin ang kanilang isip. Bago umalis, sinabihan nila sina Zoe at Forlivia na huwag ay update si Levi tungkol sa bagay na iyon. Iyon ay dahil oras na para labanan ni Levi ang Zyperia, at ayaw nilang maapektuhan ang huli ng mga maliliit na isyo. Dahil doon, naitago na lamang ito ni Zoe at panoorin silang umalis. Samantala, hindi na nag-aksaya si Floyd ng isa pang segundo sa pagdadala ng magandang balita sa kanyang diyosa sa sandaling makontak niya si Asher Dragon at ang kanyang mga kapantay.
Ilang sandali pa ay bumukas ang mga pinto ng mansyon. Isang napakarilag na babae na may Kat-Anji tanging figure ang lumitaw sa isang manipis na damit na sutla. Ang kanyang hugis pusong mukha, may kintab na balat, at kaakit-akit na titig ay lubos na kaakit-akit. Isang tingin lang sa kanyang mapang-akit na ngiti at nakakabighaning mga mata ay maaaring mahulog ang ulo ng sino man sa kanya sa isang segundo. Siya ang epitome ng feminine charm, talagang napakaganda. Ang kanyang ngiti at kilos ay nagpapakita ng walang katapusang pang-akit. Hindi mahirap makita kung bakit nabaliw si Floyd sa kanya. Kahit ilang beses na niya itong nakita, napabuntong hininga pa rin siya. Bilang isang mandirigma ng Ecclesiastic Order, natural na naglabas siya ng kaakit-akit na aura. May isang bagay sa kanya na lubos na nagpaiba sa kanya sa lahat ng iba pang babaeng nakatagpo ni Floyd. Siya lang ang nakapagpawala sa kanya. Oh, ito ay mahusay. Gagawin ko ang ipinangako ko at makikipagkita ako sa iyo. Labis na natuwa si Floyd na makita siyang muli. Ang babae ay patuloy na nakatitig sa kanya, naguguluhan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoon kalapit na relasyon kay Azure Dragon at sa iba pa. Iyon ay isang bagay na hindi niya alam. Mapalad para kay Floyd, ang kanyang saloobin sa kanya ay bumuti dahil doon. Hindi na niya ito pinansin gaya ng dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3176. Too late for regrets. So disipulo ka ni Levi. Tanong ng babae. Hindi kailanman naisip ni Floyd na interesado siyang makilala siya. Paulit-ulit siyang tumango at sumagot, oo. Ako ang kanyang pinakamagaling na alagad. Umangat ang isang sulok ng labi ng babae. Nabalitaan kong may anak na si Levi, at talagang likas na matalino siya, totoo ba yon? Walang pagdadalawang isip na tugon ni Floyd, tama. Ang kanyang espiritual na buto ay mas malakas kaysa sa 5 Great Wars Regiment, Azure Dragon at ang kanyang gang. Ngunit sa ngayon, walang sino man ang sumubok sa kanyang espiritual na buto. Isang matamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ng babae. Sana magkaroon ako ng karangalan na gawin iyon para sa kanya. Magaling iyan. Napaka head over heels ni Floyd sa babae na hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Hindi nagtagal, natuwa ang Ecclesiastic Order nang makita nila si Azure Dragon at ang kanyang barkada. Natakot sila na baka may ibang kumuha ng espiritual na buto at kinuha ito. Nakahinga sila ng maluwag nang lumitaw si Azure Dragon. Mabilis, maghanda na tayo. Pumunta ka at hanapin ang Severance Dagger. Nagsimulang magpanik ang mga cleric sa Ecclesiastic Order nang mapansin nilang lumabas si Azure Dragon at ang kanyang barkada. Kailangan nilang makabuo ng isang matibay na plano. Gayunpaman, ang pagkuha ng espiritual na buto ay hindi isang lakad sa parke. Bukod sa pagkuha ng buto, hindi nila dapat saktan ang espiritualidad nito. Ang pinakaligtas na paraan upang magawa ito ay ang paggamit ng tamang tool. At ang tamang kasangkapan ay ang Severance Dagger. Ang Severance Dagger ay gawa sa isang espesyal na material na maaaring gamitin upang kunin ang espiritual na buto, dahil ang kasangkapan ay hindi makakasira sa espiritualidad ng buto. Titiyakin din nito ang isang maayos na paglipat kapag ang espiritual na buto ay inilipat sa isang katawan ng tao. Gayunpaman, ang mga Severance Dagger ay bihira at mahirap hanapin. Iyon ang dahilan kung bakit ang Ecclesiastic Order ay kailangang maghanda ng maaga. Sa pamamagitan ng hook o sa pamamagitan ng crook, dapat nilang mahanap ang Severance Dagger. Alam ng Ecclesiastic Order na oras na para kumilos dahil dumating na ang Azure Dragon. Dahil si Azure Dragon at ang kanyang gang ay may maraming karanasan sa pagkuha ng espiritual na buto, dapat silang magkaroon ng Severance Dagger. Siyempre, bukod sa Severance Dagger, kailangan din nila ang iba pang pansuportang kasangkapan. Bukod dito, ang paglipat ay tiyak na isang mapanghamong proseso para sa kanila. Nang mapansin ni Azure Dragon na nag-aalala ang lahat sa kanila, nakalimutan nila ang paalala ni Levi. Nagsimula silang madama na walang batayan ang pag-aalala ni Levi. Ang gabi ay hindi isang mapayapa para sa lahat. Parehong Zyperia at ang Elterton Union, masyadong, nadama ang presyon pagkatapos ng anunsyo. Isa-isa, ang mga Diyos na gumagala sa buong mundo ay nagsimulang bumalik sa Elterton Star. Ang Elterton Union ay sumali din pagkatapos tumugon sa tawag. Ang lahat ay namangha sa dami ng mga Diyos-Diyosan mula sa Elterton Union.
Maging si Zyperia ay nabigla sa dami ng mga bathala. Ang mga nagtago sa lahat ng ito ay sa wakas ay nagsiwalat ng kanilang sarili sa publiko. Gayunpaman, hindi sila sinisisi ni Zyperia sa hindi pagsasabi ng totoo sa simula pa lang, dahil inaakala nila na ang pagkakaroon ng mas maraming Diyos sa paligid ay magbibigay ng kapangyarihan sa alyansa. Sa paglipas ng panahon, patuloy na natulala si Zyperia nang makita nila ang mas maraming Diyos na papunta sa Elterton Star. Ang Titan Lord at ang iba pa ay nakatayo sa isang kabundukan, kung saan matatanaw ang mga Diyos na pumasok sa Elterton Star. Tumingin siya sa kanila at ngumisi, "Tingnan mo ang mga bathala na ito." Madali nilang lunurin si Levi Garrison gamit ang kanilang dura. May humagalpak sa tawa, "Sigurado yan. Never in my life did I expect to witness this." Ang dami ng mga Diyos dito ay hindi kapanipaniwala. Hindi makapaniwala ang 6 na pinuno mula sa Idre nang makita ang mga tao. Sa puntong iyon, si Levi ay walang iba kundi isang biro. Sa tingin ba niya ay kaya niyang ibagsak ang mga Diyos na ito ng mag-isa? Mangarap ka. Malamang mamamatay siya sa gulat kung masaksihan niya ang dami ng mga bathala dito. Takot para sa iyong buhay, mga tao. Bukas na ang Doomsday. Dumating ang sumunod na araw sa isang kisap mata. Isang matigas na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi nang magising siya sa umaga. Dumating na ang oras. Humanda kang harapin ang galit ko dahil tumanggi kang pakinggan ang babala ko, Zyperia. Pagsisisihan mo ang iyong aksyon. Sina Levi at Dark Emperor ay nagsimulang maglakbay patungong Zyperia. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3177. Nagulat sa numero. "Hello, Zyperia. Naparito ako upang lupigin ka. Naparito ako para sirain ka sa lupa. Nagsisi ka man na hindi mo ibinigay sa akin si Idre, huli na ang lahat. Alam kong marami kang bathala sa panig mo, pero papawiin ko ang bawat isa sa kanila." Ang insidente sa Terendia ay pasimula lamang. Ngayon, oras na ng palabas. Para kay Levi, lahat ng mga super deity na iyon ay walang pinagkaiba sa mga clown. Habang si Levi ay hindi gaanong nagpakita ng ekspresyon sa kanyang mukha, ang pananabik ay nakasulat sa buong mukha ni Dr. Erebus. Paanong hindi siya masasabik dahil ang digmaang magaganap ngayon ay magiging isang makasaysayang sandali. Nang malaman ng mga Aspi na umalis na si Levi, pumunta rin sila sa Zyperia upang saksihan ang makasaysayang sandali na ito. Pagkaraan ng isang gabi, sa wakas ay dumating na ang lahat ng mga Diyos mula sa Elterton Union, kasama na ang mga nilikha nila kamakailan. Pamwesto silang lahat at nanatili sa kani-kanilang linya. Maaaring mahirap paniwalaan kung gaano karaming mga Diyos ang naroon sa Elterton Star. Una nilang pinili ang isang malaking kapatagan para magtipon-tipon ang mga bathala, sa pag-aakalang ito ay sapat na maluwang upang magkasya ang lahat. Gayunpaman, ang bilang ng mga Diyos ay napakarami anupat ang kapatagan ay punong-puno. Maging ang mga taga-Elterton Union ay natulala sa kanilang nakita. Masyadong marami sila. Ang mga Diyos na ito ay dapat na pinanatili ang kanilang pagkakakilanlan ng napakahusay na walang nakakaalam kung sino sila, ngunit ngayon ay oras na para sa kanila na ipakita ang kanilang sarili. Hindi napigilan ng matataas na opisyal ng Elterton Union ang mapangiti. Nagulat sila sa dami ng mga bathala. Napakagandang sorpresa. Ngunit hindi iyon. Patuloy na ginulat ng Elterton Union ang Zyperia sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga Diyos ng kagamitan mula sa Autech Fox Industries. Habang ang karamihan sa mga Diyos ay may sariling kagamitan, ang ilang mga bagong Diyos ay hindi pa nakakatanggap ng kanila. Gamit ang kagamitan ng Autech Fox Industries, handa na ang lahat ng mga Diyos para sa labanan. Sa pamamagitan nito, ang Elterton Union ay nasa tuktok ng kapangyarihan nito. Hindi iyon. May mga super deities pa rin. Ang mga super deity ay wala sa forma Sion dahil sila ay nasa Idrain Sanctuary. Higit sa lahat, hindi pa lumilitaw ang 3 pinakamisteryosong Diyos. Pero nasa gilid lang sila. Ang kanilang hitsura sa dulo ang magiging pinakamalaking sorpresa sa kanilang lahat. Sa pagtingin sa lahat ng mga Diyos, ang matataas na opisyal ng Elterton Union ay tumawa. Hindi na ako makapaghintay na dumating si Levi. Umaasa ako na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang mahawakan ang mga Diyos na ito.
Umaasa silang lahat na makakalaban man lang ni Levi, dahil akala nila ay magiging walang kwentang labanan kung mamamatay siya kaagad. Bakit pakiramdam ko hindi madaling talunin si Levi? I feel he's gonna surprise us, sabi ng isa. Ang ilang mga pinuno mula kay Idre ay nagbiro, ibibigay mo ba kami kay Levi kung siya ay hindi magagapi? Tinuro ng Titan Lord ang daan-daan at libu-libong mga Diyos-Diyosan sa kapatagan at ngumisi. Ngunit sapat ba siyang hindi magagapi para harapin sila? Nang marinig iyon, nagtawanan ang lahat. Ito ay malinaw na ang bilang ng mga Diyos dito ay lumampas sa kanilang mga inaasahan. Maaaring hindi nila alam kung gaano karaming mga Diyos ang naroon, ngunit maaari nilang tansyahin ang bilang. Malamang nagulat si Levi pagdating niya. Tingnan natin kung tatakas siya na parang duwag. I doubt na alam ni Levi kung ano ang nakalaan para sa kanya, may nanunuya. Aalisin ko ang sombrero ko sa kanya kung maglalakas loob pa siyang lumapit. Gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa kasaysayan. Nakaka-excite ito. Hindi na ako makapaghintay na nandito siya. Nagsimulang isipin ng mga pinuno ng Idre ang senaryo na maaaring mangyari mamaya. Gayon din ang mga miyembro ng konseho mula sa Zypuria. Malilibugan ang lahat kapag nakuha na natin ang eksaktong bilang ng mga deity. At ang buong mundo ay matatakot sa atin at isusuko ang kanilang sarili sa atin. Sa puntong iyon, naging kasing angas sila ng hari ng mga pala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3178. Mark Zarain bilang kanilang unang target. Hindi na kami makapaghintay na dumating siya. Levi better not chicken out. Gusto namin siyang ibaba muna bago magpatuloy sa mas ambisyoso. Natatakot sila na baka hindi dumating si Levi. Magagawa pa rin nilang magpatuloy sa seremonya kahit na hindi dumating si Levi, ngunit ang kanyang presensya ay gagawing mas makabuluhan ang formal na okasyon. Pagkatapos ng lahat, ang buong mundo ay binibigyang pansin sila. Samantala, nakatanggap lang ng balita si Zypuria, dumating na ang mga Ospin. Sinabi nila na dumating iyon upang masaksihan ang isang makasaysayang sandali. Nagsimulang tumawa ang mga Zypurian. Nakita mo, kahit na ang pangalawang pinakamakapangyarihang bansa ay dumating upang saksihan ang seremonya. Dapat ay dumating sila para isuko ang kanilang sarili sa atin. Hindi nagtagal, dumating na rin sa Zypuria ang mga kinatawan mula sa Terendia, Hoan, Kirea, at Raysonia. Maaaring sinabi nila na dumalo sila sa seremonya, ngunit ang kanilang intensyon ay panoorin ang drama sa gilid. Karamihan sa mga kinatawan na ito ay nagmula sa mga bansang minsang natalo kay Levi. Kahit na alam nilang lahat kung gaano kalakas si Levi, nais nilang malaman kung kaya niyang labanan si Zypuria. Hindi naman sila pinigilan ni Zypuria na pumunta. Ang kulang sa kanila ngayon ay hindi mga Diyos kundi mga manunood. Bagamat ang mundo ay nakatutok sa Zypuria, mas gusto pa rin nilang magkaroon ng audience na makakasaksi sa seremonya. Mas marami ang mas masaya. Pero nasaan si Levi? Nalaman lang namin na papunta na si Levi. Natuwa ang mga Zypurian sa narinig. Totoo ba ito? Darating siya. Hanga ako. Bulalas ni Oedipus ni Idre. Siguro hindi niya alam kung gaano tayo kalakas. Tama ka. Marami ang hindi naniwala sa amin noong una naming inanunsyo na mayroon kaming humigit kumulang 10,000 Diyos. Tiyak na babagsak ang kanilang mga panga kapag nalaman nila ang eksaktong bilang ng mga Diyos-Diyosan dahil maaaring mayroon lamang 4,000 mga Diyos-Diyosan ang Ospi at ang bansang unang nasa ranggo ay maaaring may humigit kumulang 10,000 sa kanila. Totoo naman. Sigurado akong hindi maniniwala si Levi kung gaano karaming mga Diyos ang mayroon tayo. Kaya naman pinili niyang sumama. Sinubukan ng lahat na alamin kung ano ang nagudyok kay Levi na pumunta sa Zypuria. Tama na. Huminahon ka. Pag-isipan natin kung ano ang dapat nating gawin pagkatapos maalis si Levi. Ang mga matataas na opisyal ng Elterton Union ay nagsimulang talakayin ang susunod na hakbang ng aksyon. Maging si Oedipus mula sa Idre ay narupid para mag-ambag ng mga ideya. Matapos isaalang-alang ang kanilang posisyon sa ranggo at ang kanilang kakayahang mag-strategize, naramdaman ng ilan na dapat nilang markahan si Zarain bilang kanilang unang target. Iminungkahi ni Oedipus, dapat tayong maglunsad ng pag-atake kay Zarain. Sumasang-ayon ako.
Nakikita mo ba kung gaano kababa ang profile ni Zarain pagkatapos maranasan ang espiritual na muling pagbabangon ng enerhiya? Hindi ko akalain na naging mahina sila. Ayaw lang nilang sukatin ng iba ang kanilang mga kakayahan. Hindi madaling hulaan ang galaw ni Zarain. Kaya dapat natin silang markahan bilang unang target natin. Gusto naming masindak ang mundo at alisin ang pinakamalaking banta minsan at para sa lahat. Pagkatapos ng isang round ng deliberasyon, nagpa siya ang Zypria na ilunsad ang unang pag-atake nito sa Zarain. Aalisin nila ang iba pang mga banta pagkatapos nito. Natukoy na rin natin ang ating pangalawang target, ang misteryosong Erudia mula sa silangan. Ang bansang ito ay mas komplikado kaysa sa maaari nating isipin. Nai-imagine ko ang mga benepisyong matatamasan natin pagkatapos ibagsak si Erudia. Kapag naalis na natin ang dalawang bansang ito, kikilalanan tayo ng mundo bilang ang pinakakinatatakutan na superpower. Bago ito, minarkahan na nila si Erudia bilang pangalawang target. Habang naghihintay sa pagdating ni Levi, sinimulan nilang bilangin ang bilang ng mga deity sa Porma Sion. Gusto nilang malaman ang eksaktong bilang ng mga deities Elterton Union. Di nagtagal, natapos na nila sa wakas ang pagbibilang ng mga deity sa Elterton Star. Mayroon kaming mga numero. Ang anunsyo ay nagpasigla sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3179. Sa problema, maraming miyembro ng konseho ang lubos na manhid sa puntong iyon. Ang ilan sa kanila ay nanginginig sa pagkabalisa. Huwag mo pang ibunyag. Hindi bababa sa hindi hanggang dumating si Levi. Pinagsalikop nila ang kanilang mga palad sa ganap na pag-asa. Pilit nilang pinipigilan ang kanilang kuryosidad habang hinihintay ang pagdating ni Levi. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isa pang grupo ng mga tao upang saksihan ang labanan. Hindi man lang nag-abalang alamin ni Zypria kung sino sila dahil nangangailangan sila ng mga manunood. Kaya, wala silang dahilan para tanggihan sila. Mas marami ang mas masaya. Little did they know, may score pala ang grupo ng mga kara rating lang kay Idre. Noong inanyayahan sila noon, marami sa kanila ang piniling hindi dumalo dahil mas gusto nilang isantabi na lang ang kanilang galit. Ang ilan sa kanila, gayunpaman, ay nadama na kahit na hindi nila kayang tanggapin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay, masaya silang masaksihan lamang si Levi na maghayganti. Kaya naman, pinili nilang suportahan si Levi sa paghaharap na ito. Kahit na ang kamatayan ay isang posibleng kahihinatnan, nagpasya pa rin silang ipakita kay Levi ang kanilang suporta. Iyon ay dahil si Levi ang kanilang huwaran. Gaano man kalakas ang kanyang mga kaaway, o gaano man kahirap ang paglalakbay, determinado si Levi na maghayganti. Samantala, sa heavenly base ng Erudia, si Asher Dragon at ang kanyang gang ay nag-aalala matapos malaman na si Levi ay patungo sa Zypria. Hindi lang sila umaasa na lalabas ng buhay si Levi dito, ngunit umaasa rin sila na matagumpay niyang maihiganti si Idre. Sayang hindi kami malakas, kung hindi, maaari tayong mag-alok ng tulong kay boss. Bulalas ni Phoenix na nakakunot ang noo. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Kirin, bagaman hindi natin siya matutulungan, may iba pa. Ang tinutukoy mo ba ay ang Ecclesiastic Order? Agad namang napangiti ang apat sa kanila. Sabik silang tulungan si Levi, ngunit hindi nila kailanman naisip ang opsyon na humingi ng tulong sa iba. Ay, tama, gagawin iyon, tama. Hindi ba natin alam kung gaano kalakas ang mga elite ng Ecclesiastic Order? Kahit na hindi nila matalo ang Zypria, mapapanatiling ligtas nila si boss sa kanilang presensya, di ba? Paliwanag ni Kirin. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang pag-asa sa kanilang mga mata. Oo, tama yan. Ang mga kabataan mula sa Ecclesiastic Order ay napakalakas lahat. At saka, mayroon din silang napakahusay na manlalaban. Siguradong makakatulong sila. Hanapin natin sila. Sa pamamagitan nito, 5 sa kanila ang nagsimulang makipag-ugnayan sa lahat ng mga paksayon sa Ecclesiastic Order. Bago pa sila makakuha ng sagot mula sa iba, lumapit sa kanila ang grupo ng mga misteryosong lalaking nakasuot ng itim na damit. Tuwang-tuwa si Asher Dragon na makita sila, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanilang plano. Okay, magagawa iyon. Sumama ka sa amin, sabi ng isa sa kanila sa grupo. Dahil doon, umalis si Asher Dragon at ang 4 pang kasama nila nang walang pagtatanggol.
Wala silang ideya kung saan sila dinadala. Samantala, si Zoe at ang iba pa ay nagtatago sa lihim na base ng pagsasanay, at nagsisimula silang magpanik. Isang bagay na hindi nila alam kung ano ang sitwasyon ni Levi, ngunit si Asher Dragon at ang kanyang mga barkada ay umalis din sa kanilang sarili. Paano kung magkagulo sila? Noong una, gusto niyang lumabas at alamin ang sarili, ngunit pinigilan siya. Sa katunayan, may sapat na si Levi sa kanyang plato, at maaari siyang magdulot ng higit pang problema para sa kanya kung aalis siya. Tama sila. Bagamat maraming tao ang nagbabantay kay Asher Dragon at sa kanyang gang, mas maraming tao ang nagbabantay kay Evie. Kung sa bagay, lahat sila ay naghahanap kay Evie ngayon. Kung mahahanap nila siya, magiging mahirap ang mga bagay, kung isasaalang-alang ang mga talento na mayroon si Evie. Si Sonia at apat na iba pa mula sa North Pavilion ng Ecclesiastic Order ay sumugod patungo sa Heavenly Base nang malaman nila ang tungkol sa pagtawag ng Asher Dragon para sa tulong. Sa kanilang pagtataka, si Asher Dragon at ang kanyang mga barkada ay wala nang makita nang dumating sila. Teka, may mali. I can sense their aura, biglang sabi ni Magnus sa takot. Agad namang nagbago ang tingin ng dalawa pa nang marinig iyon. Pati si Sonia ay kinilabutan. Sila, sigurado ka bang aura nila yon? Takot na tanong niya. Nang matiyak, kumpiyansa na sumagot si Magnus, oo. Ang aura nila, ito ay, masisiguro ko ito. Ti kanina pa sila dito. Ano, nanlaki ang mga mata ng dalawa sa hindi makapaniwala nang marinig nila ang tungkol sa nakakakilabot na balita. May masamang nangyari sa kanila. Si Asher Dragon at ang kanyang gang ay tiyak na makikilala sila. Kailangan natin silang hanapin ngayon. Kailangan natin silang mahanap bago sila maaksyonan. Matigas ang ekspresyon ni Sonia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3180. Isang appointment sa impyerno. Kahit na mahanap natin sila, sapat ba tayong malakas para labanan sila? Tanong ni Magnus. Sa pagkakataong iyon, nababalot siya ng kilabot. Kailangan nating subukan. Hindi naman tayo pwedeng maupo at walang magawa kung alam nating baka nasa panganib si Asher Dragon at ang kanyang barkada, di ba? Isang determinadong tingin ang sumilay sa mga mata ni Sonia. Kaya, pumunta silang apat para hanapin si Asher Dragon at ang kanyang mga barkada. Samantala, nakarating na rin si Levi sa Zyperia. Nasa unahan ang talampas ng Elterton. Bago ang espiritual na muling pagkabuhay ng enerhiya, ang lugar na iyon ay dating isang tigang na lupain. Ngayon, gayunpaman, ito ay naging isang oasis. Si Dr. Erebus ay namangha sa mga pagbabagong ginawa ng espiritual na muling pagbabangon ng enerhiya. Well, ibabalik ko ito sa orihinal nitong estado ngayon. Malamig na sabi ni Levi. Di nagtagal, ang pagdating ni Levi ay nagdulot ng kaguluhan sa buong talampas ng Elterton. Sa wakas, dumating na rin siya. Lahat ng mata ay nakatuon kay Levi habang papunta siya doon. Habang ang ilan ay humanga sa kanyang lakas ng loob at katapangan, ang ilan ay nag-isip na siya ay isang ganap na tanga. Ang tanga niya, hindi ba niya alam ang kinakalaban niya? Ang lakas ng loob niyang pumunta dito. Pagtingin sa ibaba mula sa platform ng pagsusuri, nakita ng mga miyembro ng Council ng Zyperia si Levi na dumating kasama ang dalawa pang lalaki. Mayroon kang bola, Levi. Hanga kami sa katotohanang dalawang lalaki lang ang dinala mo. Ikaw. Sa sandaling iyon, humagalpak ng tawa si Dr. Erebus. Nako, hindi. Ikinalulungkot ko, ngunit pareho kaming narito upang i-enjoy lamang ang palabas. Nandito si Mr. Garrison para harapin kayong mag-isa. Nag-iisa lang siya. Well, hindi naman siguro kayong dalawa ang makakagawa ng pagbabago. Hahaha. Nagsimula silang tumawa na parang mga baliw. Sinulyapan sila ni Dr. Erebus at isinumpa sila sa loob. Ipagpatuloy mo yan. Tumawa ka habang kaya mo pa. Wala sa inyo ang matatawa mamaya. Kung tungkol sa 6 na pinuno at mga miyembro ng Idre, sila ay nagalit nang makita nila si Levi. Sa katunayan, lahat sila ay namumula sa galit dahil pinatay ni Levi ang 3 sa kanilang mga pinuno, kasama ang 20 sa kanilang mga miyembro. Mula nang itatag ang Idre, wala pang nakapatay sa kanilang mga miyembro noon. Si Levi ang unang taong nakagawa noon. Bilang resulta, kinasusuklaman nila si Levi hanggang sa kanilang mga buto.
Talagang pinahiya sila ni Levi. Noong una, naisip nila na si Levi ay nahulog sa kanilang mga pakulo at pekana. Sa kanilang pagtataka, nagawa ni Levi na paikutan ang mesa at pinatay ang marami sa kanilang mga tauhan. Pagkatapos ay sinigawan ni Oedipus si Levi, nakikita mo ba ito, Levi? Nandito na lahat ng member ni Idre. Kinusot-kusot ni Levi ang mga mata at sinulyapan ang lahat ng miyembro ng Idre. Ito ang mga taong nilason si Evie noong una ko silang makaharap. Nakatanim na sa isip ko ang mga mukha nila noon pa man, kaya paano ko makakalimutan ang itsura nila? Mamamatay silang lahat ngayon. Napatingin tuloy si Oedipus kay Levi at nagpakawalan ng tawa. Ngayon, maninindigan kami at tingnan kung mapapatay mo kami. Hahaha. Tumawa ng malakas ang mga miyembro ni Idre. Sabik silang makita ang walang magawa sa mukha ni Levi nang mapagtanto niyang hindi niya mahawakan ang alinman sa kanila. Gusto niyang pabagsakin si Idre, di ba? Oo naman. Gayunpaman, kailangan muna niyang makalusot sa mga deities mula sa Elterton Union. Bilang tugon, tinawanan sila ni Levi. Huwag kang mag-alala, malapit na kayong mapunta sa impyerno. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga miyembrong napatay ko ay naghihintay sa inyo sa ibaba? Nagiging malungkot sila. Bahala ka, Levi. Papatayin kita, Levi. Levi, patay ka. Ang mga salita ni Levi ay ikinagalit nilang lahat dahil na-trigger niya ang nakakahiya nilang alaala. Kaya naman, nabalisa sila at gustong-gusto nilang labanan kaagad si Levi. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na kumilos dahil naruroon ang mga miyembro ng konseho ng Zyperia. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang kumilos ayon sa plano. Levi, hindi nagagaling ang iyong anak pagkatapos mong mamatay ngayon. Nagudyok si Oedipus bilang ganti.